Luluhod ako sa iyo kung nagsasalita ka ng 5 wika ng bilyonaryo habang itinuturo siya sa harap ng lahat. Siya ay isa lamang kasambahay. Walang nag-akala na ang tahimik na dalagang ito ay nagtatago ng isang lihim na makakapagpatulog sa pinakamakapangyarihang tao sa silid. Ang malaking bulwagan ng tirahang Ferran ay kumikinang na para bang may nagbuhos ng mga bituin sa bawat sulok. Mga chandelier na kristal ay nakabitin mula sa arko ng kisame, nagpapakawala ng mga kislap na tumatalbog sa mga salamin na may gintong frame at sa mga baso ng champagne na ipinamimigay. Ito ang eksklusibong pagtitipon para sa kawanggawa, ang pinaka-pinag-uusapang kaganapan ng taon, kung saan nagtitipon ang mga makapangyarihan upang ipakita sa mundo kung gaano sila kageneroso basta't may mga kamera na kukuha nito. Mahigit 400 katao ang naroroon, mga embahador, negosyante, tagapagmana, celebrity. Bawat isa ay mas mahalaga kaysa sa isa pa. Bawat isa ay mas nakatuon sa sarili kaysa sa kapwa. Ang tawanan ay pinag-aralan, ang mga ngiti ay sinukat, at ang mga yakap ay kinakalkula ng may parehong katumpakan sa kanilang mga pamumuhunan. At sa gitna ng teatro ng mga kawalang kabuluhan na iyon, hindi napapansin gaya ng dati, si Renata Ayala ay naglalakad hawak ang isang tray ng mga baso. Walang nakatingin sa kanya. Walang nakakakita sa kanya. Para sa mga bisita, siya ay bahagi lamang ng dekorasyon, isang muebles na may mga paa na naghahatid ng champagne at nawawala sa dilim. Ganito gumagana ang kanyang mundo. Kaya naman ito palagi, itinaas ni Renata ang kanyang tingin habang dumadaan sa mga grupo. Nakarinig siya ng mga piraso ng pag-uusap sa iba't ibang wika, Pranses, Ingles, Aleman, Arabe. Ang bawat salita ay pumapasok sa kanyang pandinig na parang pamilyar na musika. Pinoproseso ito ng kanyang isip, naiintindihan, at tahimik na kinikilala. Ngunit nanatiling sarado ang kanyang mga labi dahil walang nagtanong kailanman kung naiintindihan niya. Walang nag-akalang kaya niya. "Excuses, Moy," sabi ng isang lalaki ng bahagyang bumangga sa kanyang tray, paumanhin sa Pranses. Tumango si Renata nang hindi sumasagot. Kahit pa sa loob ay nakabuo na siya ng 3 posibleng tugon sa wikang iyon. Ganyan na siya sa loob ng maraming taon. Mula pa noong bata siya nang ipaupo siya ng kanyang ama sa harap ng malalaking aklat na amoy lumang library. Si Thomas Ayala ay isang taong may mga salita. Hindi iyong mga sinisigaw, kundi iyong mga binubulong ng may paggalang na para bang ang bawat wika ay isang kayamanan na nararapat tratuhin ng may pag-iingat. Ang mga wika ay mga pinto. "Renata," sabi niya habang tinuturuan siyang bigkasin ang mga patinig sa Aleman o mag, conjugate, ng mga pandiwa sa Arabe. At ang bawat pintong bubuksan mo ay maglalapit sa iyo sa pag-unawa sa puso ng isang tao. Ngunit ang mga pinto ni Thomas ay matagal nang nagsara. Isang araw, hindi na lang siya umuwi at kasama niya ang mga aklat, ang mga aralin, ang mga pangarap. Si Renata ay bata pa lamang nang iwanan siya ng kanyang inang wasak dahil sa pagkawala. Sa pangangalaga ni Doña Carmela, ang kusinera ng mansyong Ferran, bago rin siya nawala, sa isang katahimikan na hindi na niya binalikan. Pinalaki siya ni Doña Carmela sa gitna ng mga kaldero at hurno, sa pagitan ng amoy ng bagong lutong tinapay at ng tunog ng mga utos na nagmumula sa itaas ng mansyon. "Huwag mong lakasan ang boses mo," ang turo niya. "Huwag mong titigan sa mata ang mga amo. Huwag kang magbigay ng opinyon. Huwag kang mag-exist ng higit pa sa kinakailangan." Ito ang mga batas ng kaligtasan sa isang bahay kung saan ang apelyidong Ferran ang batas at ang lahat ng iba pa ay pagkaalipin. Ngunit hindi tumigil sa pag-aaral si Renata. Ginawa niya ito ng palihim na parang nagtatago ng kayamanan sa punit na bulsa. Nakikinig siya sa mga pag-uusap ng mga internasyonal na bisita sa mansyon. Kinakabisado niya ang mga parirala, mga accent, mga ekspresyon. Tuwing gabi, sa maliit na silid na kanyang kasama ni Doña Carmela sa likod ng kusina, tahimik niyang binabasa ang iilang aklat na iniwan ng kanyang ama. Mga kupas ng gramatika, mga diksyonaryo na may maluwag na pahina, mga notebook na puno ng mga anotasyon sa 5 magkakaibang wika: Espanyol, Ingles, Pranses, Aleman at Arabe. Ang 5 na pinag-aralan ng kanyang ama, ang 5 na natutunan niyang bigkasin, basahin at isulat nang walang nakakaalam sa mundo. Hanggang ngayong gabi. "Attention please." Pinutol ng amplified na boses ng Master of Ceremonies ang bulungan sa bulwagan na parang kutsilyo. Tumigil si Renata malapit sa isang haligi, mahigpit na hinahawakan ang kanyang tray. "Isang karangalan para sa akin na ipakilala ang nagho
Host ng gabing ito, ang presidente ng Grupo Ferran, si Ginoong Augusto Ferran. Sumabog ang palakpakan na may sinanay na lakas. Sandaling tiningala ni Renata at nakita siyang lumitaw sa pangunahing stage. Naglakad si Augusto Ferran na may kasiguraduhan ng isang taong hindi pa nakarinig ng salitang hindi. Malapad ang kanyang ngiti, ngunit hindi ito mainit. Ito ang ngiti ng isang taong alam na pag-aari niya ang mundo at nag-enjoy na ipaalala ito sa lahat. Maligayang pagdating, sabi niya sa malakas na boses. Sa gabing ito, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang kawanggawa, ipinagdiriwang natin ang kahusayan, ang kapangyarihan, ang kakayahan ng mga nandito na baguhin ang mundo. Naramdaman ni Renata ang bigat ng mga salitang iyon, ng mga nandito na parabang ang ibang tao sa bulwagan. Ang mga naghahatid, naglilinis, at nagluluto ay hindi umiiral. At bilang bahagi ng pagdiriwang na ito, patuloy ni Augusto habang humaharap sa isang grupo ng mga tanyag na bisita, nais kong ipakilala sa inyo ang ating guest of honor, si Embahador Ismael Contreras, na sumasama sa atin mula sa International Trade Council. Isang taong may matikas na tindig ang tumayo sa gitna ng palakpakan. Yumuko ng may elegang si Ismael Contreras at may sinabi sa Arabe na nagdulot ng ngiti sa mga nakaintindi. Pagkatapos ay inulit niya ang pagbati sa Pranses at sa wakas ay sa Ingles. 3 wika, sabi ni Augusto ng may teatrikal na paghanga habang pumapalakpak. Kahanga-hanga, Embahador. Bagamat sa bulwagan na ito, duda ko kung may makakatalo sa iyo. Well, sagot ni Ismael ng may katatawanan. Ang world record ay hawak ng mga polyglot na nagsasalita ng higit sa 6, ngunit ang 5 ay kahanga-hanga na. 5 wika, tumawa ng malakas si Augusto. Nagtatapat ako, Embahador, na sa bulwagan na ito na may amang dinadong tao, hindi ka makakahanap ng kahit isa na nagsasalita ng 5 wika ng matatas. At kung makakita man ako, huminto siya ng dramatiko. Nakatingin sa kanyang mga tagapakinig na may kayabangan ng isang taong naghahagis ng imposibleng hamon, luluhod ako sa taong iyon. Dito mismo, sa harap ng lahat, ang tawanan at bulungan ay pumuno sa bulwagan. Ito ang uri ng taya na tanging isang taong tulad ni Augusto Ferran lamang ang makakagawa. Isang taya na walang panganib dahil sigurado siya na walang sinuman ang makakatalo nito. Naramdaman ni Renata na tumalon ang kanyang puso. Mahigpit niyang hinawakan ang tray kaya namutla ang kanyang mga buko. 5 wika, eksaktong 5. Ang parehong 5 na itinuro ng kanyang ama. Ang parehong 5 na tahimik niyang sinasanay gabi-gabi. Ano? Walang nag-aanyaya? Inunat ni Augusto ang kanyang mga braso, umiikot ng teatrikal. Wala sa mga dakilang negosyante, diplomatiko. Henyo sa pananalapi na pumupuno sa bulwagan na ito ang nagsasalita ng 5 wika. Ang katahimikan ang naging tugon. Ang ilang bisita ay nagtinginan, ang iba naman ay ibinaba ang tingin sa hiya. Ito ay isang eleganteng patibong. Walang gustong magkamali sa publiko sa harap ni Augusto Ferran. At saka nangyari ang isang bagay na magbabago sa lahat. Isang baso ang dumulas mula sa tray ni Renata. Ang kristal ay bumasag sa sahig na marmol na may tunog na parang putok ng baril na tumagos sa katahimikan. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Agad siyang yumuko, kinuha ang mga piraso ng may nanginginig na kamay. Ang tibok ng puso niya ay napakalakas, na sigurado siyang naririnig ito ng buong bulwagan. Ingat sa tulong, may bumulong na may halong tawanan. Parang hindi man lang makahawak ng tray, may nagdagdag pa. Bumaba si Augusto mula sa stage at lumapit ng dahan-dahan. Naghiwalay ang karamihan upang hayaan siyang dumaan, tulad ng dati kapag siya ay gumagalaw. Nang makarating sa harap ni Renata, huminto siya at tiningnan siya mula sa itaas na may ekspresyon sa pagitan ng paglilibang at paghamak. "Oh, tingnan mo naman," sabi niya sa boses na sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang ating kasambahay na gustong maging sentro ng atensyon. Hindi nagtaas ng tingin si Renata. Patuloy niyang kinukuha ang mga basag na kristal. Naramdaman na ang mga tingin ng 400 taong tao ay parang nagpapaso sa kanyang balat. "Sabihin mo," yumuko ng bahagya si Augusto, "nagsasalita ka ba ng 5 wika?" Sumabog ang tawanan sa bulwagan. Ito ang perpektong biro. Ang kasambahay na nagsasalita ng 5 wika. Kalokohan, imposible, katawa-tawa. Ngunit si Renata ay hindi tumatawa, hindi rin umiiyak. May nagaganap sa loob niya, isang bagay na matagal nang nakakulong. Nagtutulak laban sa mga pader ng kanyang katahimikan, naghahanap ng siwang upang makatakas. Sa kanyang isipan,
Narinig niya ang boses ng kanyang ama. Ang mga wika ay mga pinto, Renata. At ang bawat pintong bubuksan mo ay maglalapit sa iyo sa pag-unawa sa puso ng isang tao. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay tumama sa kay Augusto Ferran. Kung nagsasalita ako, sabi niya sa malinaw na boses. Ang buong bulwagan ay napahinto sa paghinga. Kumurap si Augusto, nagulat. Pagkatapos ay lumawak ang kanyang ngiti na parang isang daga ang umuungal. Ano ang sinabi mo? Tanong niya. Dahan-dahang tumayo si Renata, iniwan ang mga kristal sa sahig. Ano kung nagsasalita ako ng 5 wika? Luluhod ba rin siya sa harap ko? O para lang sa mga taong itinuturing mong mahalaga ang taya na iyon? Ang katahimikan na bumagsak sa bulwagan ay napakalubha na maririnig ang pagkisap ng mga kandila sa mga chandelier. Walang gumagalaw, walang humihinga. Isang kasambahay ang naghamon sa pinakamakapangyarihang tao sa silid. Pinag-aralan siya ni Augusto sa loob ng mahabang sandali. Ang kanyang ngiti ay naging mas matigas, mas malamig. Pagkatapos ay humarap siya sa madla at muling inunat ang kanyang mga braso. Mga ginang at ginoo, sigaw niya sa dramatiko na boses. Tila mayroon tayong voluntaryo. Ang ating kasambahay ay nagsasalita siya ng 5 wika. Huminto siya ng kalkulado. Ito ay nangangako na magiging nakakaaliw. Lumaki ang bulungan. Ang ilang tao ay kumuha ng kanilang mga telepono. Si Embahador Ismael Contreras ay sumandal sa kanyang upuan. Pinapanood si Renata na may ekspresyon na hindi niya maintindihan. Napakahusay. Lumingon si Augusto kay Renata. Nakakrus ang mga braso. Dito na ang iyong pagkakataon. Sa harap ng amandaan tao. Sa harap ng mga embahador, mga negosyante, mga taong nag-aral sa pinakamahuhusay na universidad sa mundo. Tumigas ang kanyang boses. Patunayan mo ang sinasabi mo. At kung hindi mo kaya, kung magkakautal ka, kung magkakamali ka, kung lalabas na alam mo lang maghola at thank you. Sa 3 wika tulad ng mga turista, iniwan niya ang banta na nakalutang sa hangin. Hindi tapos, ngunit malinaw na malinaw. At kung magtagumpay ako? Tanong ni Renata. Hindi nanginginig ang kanyang boses, hindi umiiwas ang kanyang mga mata. Ngumiti si Augusto nang may pagmamalaki. Kung magtagumpay ka, na hindi mangyayari, luluhod ako sa iyo. Gaya ng sinabi ko, ang aking salita ay iyong salita. Inulit ni Renata ng mahina na para bang tinatamasa ang mga titik. Ang salita ko. Kinumpirma ni Augusto habang itinuturo ang stage. Sige na, hinihintay ka ng mundo. Tumingin si Renata sa naiilawan na stage. Pagkatapos ay tiningnan ang kanyang sariling mga kamay. Mayroon pa ring maliliit na hiwa mula sa mga basag na kristal mga kamay ng isang utusan. Mga kamay na naghugas ng mga pinggan, naglalaba ng mga kama at nagtatapon ng basura ng iba. Ngunit mga kamay din ang nagpabukas ng mga pahina ng aklat sa 5 wika. Mga kamay na nagsulat ng mga liham na hindi niya ipinadala. Mga tula na hindi niya binasa ng malakas. Mga pangarap na hindi niya ibinahagi. Sa isang lugar sa kanyang alaala, nakangiti ang kanyang ama. Humakbang siya patungo sa stage 1, pagkatapos ay isa pa. Ang bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa marmol na parang tibok ng puso. 400 tao ang nakatingin sa kanya. Ang ilan ay may pang-uuyam, ang ilan ay may kuryosidad, ang iilan ay may katulad ng pag-asa. Ngunit walang sinuman sa bulwagan na iyon ang handa sa mangyayari pagkatapos. Dahil hindi lamang 5 ang wika na sasalitain ni Renata Ayala, ibubunyag niya ang mga katotohanan na matagal nang nakalibing sa mansyon na iyon. Mga katotohanan tungkol sa kanyang ama, mga katotohanan tungkol sa pamilya Ferran, mga katotohanan na magpapatibog sa pundasyon ng lahat ng inakala ni Augusto na alam niya tungkol sa sarili niyang imperyo. At kapag lumabas ang mga katotohanang iyon, walang pera, kapangyarihan o impluensya ang makakapagprotekta sa lalaking nag-akala na hindi siya matatalo. Umakyat ang kasambahay sa stage. Naging ganap na katahimikan at lahat ay malapit ng magbago. Umakyat si Renata sa 3 baitang ng stage. Naramdaman na bawat isa ay mabigat na parang bundok. Ang katahimikan sa bulwagan ay napakakapal na naririnig niya ang tibok ng sarili niyang puso na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. 400 tao ang nakatingin sa kanya. 400 tingin na nakatusok sa kanya na parang mga karayom. Mula sa ibaba, pinagmamasdan siya ni Augusto Ferran na nakakrus ang mga braso at ngiting iyon na ginagamit niya kapag alam na niya ang katapusan ng isang kuwento. Para sa kanya, ito ay libangan, isang nakakaaliw na sandali bago bumalik sa champagne at mahahalagang pag-uusap. Ang kasambahay ay mapapahiya, lahat ay tatawa
at ang gabi ay magpapatuloy na parang walang nangyari. Ngunit hindi si Augusto ang tinitingnan ni Renata, kundi ang microphone na nakapatong sa lectern, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw na parang imbitasyon o sumpa. "Kailan mo gusto, dear?" sabi ni Augusto mula sa ibaba. Ang kanyang boses ay tumutulo sa pagmamataas. "Wala tayong buong gabi." May narinig na nerbyosong tawanan sa mga bisita. Isinara ni Renata ang kanyang mga mata sa sandali. Sa dilim ng kanyang mga talukap, nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Hindi tulad ng pagkaalala niya sa mga kupas na litrato na itinago niya sa ilalim ng kanyang unan, kundi tulad ng nararamdaman niya sa pinakamalalim niyang alaala. Isang mainit na tinig na nagbabasa ng mga kwento sa Pranses bago matulog, na kumakanta ng mga awit sa Arabe habang sila ay nagluluto, na pinipilit siyang ulitin ng mga tongue twister sa Aleman hanggang sa sila ay magtawanan na lang sa sahig ng kusina. "Huwag kang matakot sa iyong boses, anak," sabi niya minsan. Ang takot ay ang tunog lamang ng tapang bago ito magising. Binuksan ni Renata ang kanyang mga mata, kinuha ang microphone at nagsalita. "Good evening, ladies and gentlemen." Nagsimula siya sa Ingles. Ang kanyang pagbigkas ay malinis at tumpak na parang kristal. "My name is Renata Ayala. I have worked in this house since I was a child. I have served you invisible tonight. For the first time, I ask you to see me." Ang bulungan na umikot sa bulwagan ay agaran. Hindi lang ito tungkol sa Ingles na sinasalita niya, kundi kung paano niya ito sinasalita. Walang pag-aalangan, walang sapilitang accent na may natural na pagiging matatas ng isang taong nabuhay sa loob ng wikang iyon sa loob ng maraming taon. Binitawan ni Augusto ang kanyang mga braso. Ang kanyang ngiti ay kumislap sa unang bahagi ng segundo. Si Embahador Ismael Contreras ay tumuwid sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Renata na may tindi na walang nakapansin. Huminga ng malalim si Renata at nagpalit ng wika na parang nagpapalit ng silid sa sarili niyang bahay. "Mesdames et messieurs, continuons en français. On m'a appris que les langues sont des sports. Mon père me l'a dit quand j'étais petite. Il m'a dit que chaque langue que j'apprends me rapproche du cœur de quelqu'un. Ce soir, j'ouvre ces sports devant vous." Sa unang hilera, isang diplomatikong Pranses na nakikipag-usap ay tahimik na ibinagsak ang kanyang napkin nang hindi napapansin. Ang Pranses ni Renata ay hindi pang eskwela o sapilitan. Ito ay matatas, elegante, na may mga nuanse na tanging ang taong tunay na nagmamahal sa wika lamang ang kayang gawin. Dalawa, may bumulong sa karamihan. Si Augusto ay humakbang paatras, halos hindi napapansin. Humigpit ang kanyang panga. Hindi tumigil si Renata. Inikot niya ang kanyang mga mata sa bulwagan, naghahanap ng mga mukha na hindi siya pinapansin sa loob ng maraming taon. Mga mukhang ngayon ay nakatingin sa kanya na parabang nakikita siya sa unang pagkakataon. "Meine Damen und Herren," ang kanyang boses ay muling nagbago ngayon sa Aleman. Bawat katinig ay mas tumpak, bawat patinig ay eksakto. "Ich habe jahrelang in der Stille gelebt. Ich habe zugehört, während andere sprachen. Ich habe gelernt, während andere feierten. Heute Abend spreche ich nicht nur für mich selbst. Ich spreche für alle, die nie die Chance hatten, gehört zu werden." Nagsimulang magbago ang bulwagan. Ang mga mapanuyang tawa ay namatay na. Ang mga teleponong dating kumukuha ng video para mangutya ay kumuha na ngayon ng may pagkamangha. 3 perpektong wika. Perpektong binigkas ng isang dalaga na naghahatid ng mga baso ng champagne. 3 wika. Kinumpirma ng diplomatikong Pranses ng malakas, halos hindi sinasadya. At lahat ay walang kamali-mali. Tuluyan nang nawala ang ngiti ni Augusto Ferran. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang bagay na bihirang makita sa kanya. Kawalan ng katiyakan. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng isang taong magkukumpirma na ito ay isang biro, isang trick, isang bagay na maipapaliwanag niya. Ngunit ang lahat ng mata ay nakapako sa stage at nagsisimula pa lamang si Renata. Ikinulong niya ang kanyang mga mata sa sandali. Ang susunod na wika ang pinakamahirap, hindi dahil sa pagbigkas o sa gramatika, kundi dahil sa ibig sabihin nito. Ang Arabe ang naging sikretong wika sa pagitan niya at ng kanyang ama, ang wikang ginagamit nila kapag ayaw nilang may ibang nakakaunawa, ang wika ng kanilang pinakamalalim na pag-uusap, ng kanilang pinakamalalim na pag-amin, ng mga kuwentong ikinukuwento ng kanyang ama tungkol sa isang mundong hindi niya kailanman naranasan. Ang pagsasalita ng Arabe sa entabladong iyon ay parang pagbubukas ng pinakapribadong pinto ng kanyang puso sa harap ng mga estranghero, ngunit ginawa niya ito.
At nagsalita siya sa Arabe na may pagbigkas na napakadalisay at musikal kaya't tila ipinanganak siya sa gitna ng gitnang silangan. Ang bawat salita ay dumaloy na may ritmo ng isang taong humihinga sa wikang iyon mula pa sa duyan. Tumayo si Embahador Ismael Contreras. Hindi pumalakpak, hindi nagsalita, tumayo lamang at basa ang kanyang mga mata. Apat, bulong niya sa sarili, ngunit nakuha ng microphone. Sa mesa ang kanyang boses at pinalakas ito sa buong bulwagan. Apat na perpektong wika. Kumukulo ang bulwagan sa bulungan. Ang hindi paniniwala ay naging paghanga. Ang ilang bisita ay mahinang pumalakpak, na parabang hindi sila nangangahas na makagambala, ngunit hindi rin nila mapigilan ang kanilang sarili. Si Augusto Ferran ay nanatiling hindi gumagalaw sa paanan ng stage. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging mayabang tungo sa pagkabigla. Mula sa pagkabigla tungo sa hindi paniniwala, at ngayon ay nagpapakita ng isang bagay na mas madilim, isang bagay na katulad ng takot. Isa itong setup. Bulong niya sa isa sa kanyang mga advisor, na tahimik na lumapit. May naghanda sa kanya para dito. Hindi ko yata, sagot ng lalaki ng mahina. Tumahimik, pakiusap. Malakas na sabi ni Augusto, pansamantalang nabawi ang kontrol. Umakyat siya sa stage at tumabi kay Renata, na tiningnan siya ng hindi umatras. Kahanga-hanga, dalaga, apat na wika. Inaamin kong hindi ko inaasahan, ngunit ang taya ay 5. At sa totoo lang, duda ko na. Pinutol siya ni Renata ng mahinahon. Paano ka nagduda na makapagsalita ako ng kahit isa lang? Napatigil ang madla sa paghinga. Walang sinuman ang nagputol kay Augusto Ferran. Walang sinuman, lalo na ang isang nagtatrabaho para sa kanya. Tinitigan siya ni Augusto. Humigpit ang kanyang panga. Sige na, sorpresa mo kami. Sorpresa mo kaming lahat. Lumingon si Renata sa madla. Naghanap siya sa mga mukha hanggang sa makita niya si Doña Carmela na nagmamasid mula sa pintuan ng serbisyo, bahagyang nakatago sa likod ng door frame. Ang matandang babae ay mag-cruise ang kamay sa kanyang dibdib at may mga luha na dumadaloy sa kanyang mga kunot na pisngi. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, dahan-dahang tumango si Doña Carmela. Isang pahintulot, isang pagpapala. Isang sige na, aking anak. Lumingon muli si Renata sa harap at pagkatapos ay nagsalita sa Espanyol, ang kanyang mother tongue. Ngunit hindi tulad ng paggamit niya nito para tumanggap ng utos o sabihing, Opo, sir, asterisk as you say, asterisk. Nagsalita siya sa boses na itinago niya sa buong buhay niya. Ang tunay na boses, ang boses na hindi pa narinig ng sinuman. Ito ang aking ikalimang wika, sabi niya. At ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa isang kalinawan na nagpatibog sa mga chandelier. Ang Espanyol, ang aking mother tongue. Ang wikang nagturo sa akin ng aking ama kung paano mangarap bago niya ito kinuha sa akin. Ang katahimikan ay naging isang buhay na bagay. Isang bagay na tumitibok sa pag-asa. Nabuhay ako sa bahay na ito mula noong ako ay bata pa, patuloy niya. Ang kanyang mga salita ay dumadaloy na may lakas na nagulat maging sa sarili niya. Nilinis ko ang mga sahig na ito. Hinugasan ko ang mga pinggan na ito. Naglingkod ako sa bawat hapunan, bawat gala, bawat pagdiriwang. At sa loob ng lahat ng mga taong iyon, walang nagtanong ng pangalan ko, walang nagtanong kung saan ako nanggaling, walang nagtanong kung may mga pangarap ako. Ang ilang tao sa bulwagan ay ibinaba ang kanilang tingin sa hiya, ang iba ay nakatingin sa kanya na parang na-hypnotize. Ang aking ama ay si Tomas Ayala, sabi ni Renata, at sa pagbigkas ng pangalang iyon may nagbago sa kapaligiran, isang bagay na banayad ngunit hindi maikakaila, tulad ng isang hindi nakikitang kuryente. Siya ay isang linguist. Nagsasalita siya ng 7 wika, 5 wika ang itinuro niya sa akin bago siya tuluyang nawala sa buhay ko. Siya ang nagsabi sa akin na ang mga wika ay mga pinto. At tama siya, dahil ngayong gabi 5 pinto ang bumukas sa harap ninyo. At sa likod ng bawat isa ay may katotohanang walang sinuman ang gustong makarinig, na ang talento ay hindi nakikilala ang uniforme, na ang katalinuhan ay hindi sinusukat sa laki ng bank account, at na ang mga pinaka-hindi nakikitang tao ay kung minsan ang pinakakahanga-hanga. Ang unang palakpak ay nagmula sa likuran ng bulwagan, pagkatapos ay isa pa at isa pa. Tulad ng isang alon na nagsisimula ng maliit at lumalaki hanggang sa maging isang tsunami, na puno ng palakpakan ang bawat sulok ng malaking bulwagan. May mga taong tumayo. Ang diplomatikong Pranses ay pumalakpak na may luha sa kanyang mga mata. Isang negosyante ang tinakpan ang kanyang bibig, gamit ang kanyang mga kamay, kitang-kitang na antig. Ang mga telepono ay kumukuha ng litrato mula sa bawat posibleng anggulo, ngunit may 2 tao na hindi pumalakpak.
Ang una ay si Augusto Ferran, nananatiling nakatayo sa tabi ni Renata sa stage, paralisado. Ang kanyang mukha ay isang labanan sa pagitan ng galit at isang bagay na maaaring involuntary admiration. Ang taya ay natalo. Alam ito ng lahat ay naghihintay. Ang pangalawang tao ay isang taong hindi napansin ni Renata hanggang sa sandaling iyon. Sa pinakamalayo na bahagi ng bulwagan, malapit sa mga pangunahing pinto, isang matandang babae ang nanonood sa eksena na may ekspresyon na hindi tugma sa anumang nangyayari sa paligid. Walang pagkabigla sa kanyang mukha, walang paghanga o kawalang paniniwala, mayroong takot. Si Gabriela Ferran, ito, ang ina ni Augusto, ang matriarch ng pamilya, at ang kanyang mga mata ay nakapako kay Renata na may tindi na nagpapalamig ng dugo. Tomas Ayala, bulong ng matanda. Napakahina na siya lamang ang nakarinig sa sarili niya. Diyos ko, siya ang anak ni Tomas Ayala. Samantala sa stage, umakyat si Embahador Ismael Contreras upang magsalita sa madla. Ang kanyang boses ay malalim, may autoridad, at nang siya ay magsalita, lahat ay nakinig. Ginoong Ferran, sabi niya habang nakatingin diretso kay Augusto. Nasaksihan ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng 30 taon ng diplomasyang internasyonal. Ang dalagang ito ay hindi lamang nagsasalita ng 5 wika. Dinodomina niya ang mga ito sa antas na lumalampas sa maraming profesional na translator na kilala ko. Ang kanyang Arabe, partikular, ay may accent at musikalidad na tanging narinig ko lamang sa mga native speaker mula sa rehiyon ng Levant. Humarap siya kay Renata. Senyorita Ayala, saan mo natutunang magsalita ng Arabe sa ganyang paraan? Ang aking ama, sagot lang ni Renata. Nabuhay siya ng maraming taon sa gitnang silangan bago ako ipinanganak. Nagtatrabaho siya bilang translator at linguistic researcher. Dahan-dahang tumango si Ismael na para bang ang mga piraso ng isang puzzle na matagal na niyang binubuo ay sa wakas ay nagtugma. Tomas Ayala, inulit niya ang pangalan, tinatamasa ito. Pamilyar sa akin ang pangalang iyan, Embahador. Putol ni Augusto sa tensyonadong boses. Sa tingin ko, ang mahalaga rito ay ang mahalaga rito. Pinutol siya ni Ismael ng may diplomatikong katatagan. Gumawa ka ng isang pampublikong taya at malinis na nanalo ang dalagang ito. Sa palagay ko, nararapat na makita ng lahat ng naroroon kung paano tinutupad ng isang taong may salita ang kanyang pangako. Sumabog ang bulwagan sa mga bulungan na naging lumalaking koro. Ang taya, dumami ang mga boses. Ang mga telepono ay kumukuha ng litrato. Ang presyon ay hindi na mapigilan. Tumingin si Augusto sa paligid. Walang ligtas na daan. Bawat mukha sa bulwagan ay nakatingin sa kanya, naghihintay, nanghuhusga. Kung tutuparin niya, ito ay magiging kahiya-hiya. Kung hindi niya tutuparin, magiging mas masahol pa ito. Ang kanyang reputasyon na itinayo sa imahe ng isang taong ang salita ay hindi masisira, ay guguho sa loob ng ilang segundo. Tumingin siya kay Renata. Hindi siya nakangiti ng may tagumpay o panguuyam. Tiningnan siya niya ng parehong kalmadong ekspresyon na ginamit niya nang umakyat siya sa stage, walang puot, walang paghihiganti, tanging ang tahimik na dignidad ng isang taong alam na ang katotohanan ang nagsasalita para sa sarili. Gawin mo, Augusto. Ang boses ng kanyang ina ay pumutol sa hangin mula sa likuran ng bulwagan. Nagsalita si Gabriela Ferran na may autoridad na tanging isang matriarch, lamang ang maaaring magkaroon. Tuparin mo ang iyong salita. Lahat ay humarap sa kanya. Nagulat. Dahan-dahang naglakad si Gabriela patungo sa stage. Bawat hakbang ay sinukat. Ang kanyang mukha ay isang hindi matitinag na maskara na nagtatago ng mga panloob na bagyo. Tiningnan siya ni Augusto nang may pagkalito. Ang kanyang ina ay hindi kailanman nakikialam sa publiko, hindi kailanman sumasalungat, hindi kailanman nagpapakita ng sarili. Na ginawa niya ito ngayon ay may kahulugan, isang bagay na hindi pa rin niya nauunawaan. Huminga siya ng malalim. Kinuyom ang kanyang mga kamao at dahan-dahan na may paninigas na nagbunyag sa bawat gramo ng pagtutol sa kanyang katawan. Bumaluktot si Augusto Ferran ng isang tuhod. Pagkatapos ay ang isa pa. Ang pinakamakapangyarihang tao sa bulwagan ay nakaluhod sa harap ng kanyang kasambahay. Ang katahimikan ay tumagal ng eksaktong 3 segundo bago sumabog ang bulwagan. Mga nakabibinging palakpakan, sigaw ng pagkamangha, mga flash ng kamera na nagpapaliwanag sa eksena mula sa lahat ng anggulo. Ito ang imahe na magtatakda sa gabing iyon. Ang imahe na sa loob ng ilang minuto ay nasa bawat social media, sa bawat news portal, sa bawat pag-uusap sa bansa.
Ngunit hindi si Augusto na nakaluhod ang tinitingnan ni Renata, kundi si Gabriela Ferran, na ngayon ay nasa paanan na ng stage. At ang mukha ay sa wakas ay pinayagang bumagsak ang maskara. At ang nakita ni Renata sa mga mata ng matandang babae ay hindi paghanga o pagmamalaki o kawalang paniniwala. Ito ay pagkakasala. Isang pagkakasala na napakalalim, napakatanda, napakalawak na ginawang mukha ng isang taong nakakita na muling nabuhay ang isang multo. Alam mo kung sino ako, Renata? Bulong niya. Tanging si Gabriela lamang ang narinig. Palagi mo na itong alam. Hindi sumagot si Gabriela, ngunit isang nag-iisang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. At sa luhang iyon ay nakapaloob ang isang katotohanan na matagal na niyang itinatago. Isang katotohanan tungkol kay Tomas Ayala, isang katotohanan tungkol sa kung bakit siya nawala, at isang katotohanan tungkol sa kung ano ang ginawa ng pamilya Ferran sa lalaking nagnanais lamang na magturo ng mga wika sa kanyang anak na babae. Ang katotohanan iyon ay malapit nang lumabas. At kapag nangyari iyon, hindi lamang si Augusto ang mapupunta sa pagluhod, ang buong imperyo ng Ferran ay yayanig hanggang sa mga pundasyon nito. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw pa rin sa bulwagan nang tumayo si Augusto Ferran mula sa sahig. Inuga niya ang kanyang mga tuhod sa isang biglaang kilos na para bang nais burahin ang nangyari lamang. Ang kanyang mukha ay isang kinokontrol na bagyo. Pagkapahiya, galit, pagkalito, lahat ay naghalo sa isang ekspresyon na hindi pa kailanman nakita ng kanyang mga bisita. Nang hindi nagsasalita ng kahit ano, bumaba siya sa stage at naglakad diretso patungo sa gilid na pinto. Naghiwalay ang karamihan habang siya ay dumadaan, bumubulong, kumukuha ng video, nagkokomento. Walang sino man ang nagtangkang pigilan siya. Si Renata ay nanatiling hindi gumagalaw sa platform, pinapanood kung paano nawala ang pinakamakapangyarihang tao sa bulwagan sa pamamagitan ng pinto ng serbisyo, ang parehong pinto na ginagamit niya araw-araw upang pumasok at lumabas ng hindi nakikita. Si Embahador Ismael Contreras ay muling umakyat sa stage at kinuha ang microphone na may likas na awtoridad. Mga ginang at ginoo, ang nasaksihan natin ngayong gabi ay pambihira. Iminumungkahi ko ang isa pang palakpakan para kay Senyorita Ayala. Bumalik ang palakpakan, ngunit si Renata ay halos hindi na nakikinig. Ang kanyang tingin ay naghahanap kay Gabriela Ferran. Ang matriarch ay nawala sa bulwagan sa isang sandali sa gitna ng pagbati, tahimik na parang anino, dala ang ekspresyon ng pagkakasala na hindi maalis sa isip ni Renata. Senyorita Ayala, lumapit sa kanya si Ismael nang magsimulang humupa ang palakpakan, nagsasalita ng mahina upang siya lamang ang makarinig. Kailangan kitang makausap ng pribado tungkol sa iyong ama. Huminto ang puso ni Renata sa isang iglap. Kilala mo ba ang aking ama? Hindi, dito, sagot ni Ismael habang nakatingin sa mga kamera na kumukuha pa rin ng litrato. Bukas, pumunta ka sa embassy ng International Trade Council. Itanong mo ako, mahalaga ito. Binigyan niya ng isang diskretong card at lumayo bago pa siya makapagtanong pa. Itinago ni Renata ang card sa bulsa ng kanyang apron na may nanginginig na kamay. Nagpatuloy ang gala. Kung wala siya, ang mga bisita ay bumalik sa kanilang mga pag-uusap. Ngayon ay pinangungunahan ng iisang paksa, ang kasambahay na nagsasalita ng 5 wika at ang bilyonaryo na lumuhod. Ngunit wala na si Renata. Bumaba siya sa stage, sa likurang hagdanan, at naglakad sa pan-service corridor, ang makitid at hindi pinalamutian na pasilyo na nag-uugnay sa kusina sa iba pang bahagi ng mansyon. Ang pasilyo kung saan umiiral ang mga taong tulad niya. Dinala siya ng kanyang mga hakbang sa kusina, ang lugar na naging tunay niyang tahanan sa buong buhay niya. Ang mga copper pot ay nakabitin sa mga kawit sa kisame. Ang amoy ng tinapay sa umaga ay umaalpas pa rin sa hangin. At doon, nakaupo sa wooden stool, sa tabi ng bintana, ay si Doña Carmela. Ang matandang babae ay may namamaga na mga mata dahil sa pag-iyak. Nang makita niyang pumasok si Renata, tumayo siya ng may liksi na tanging ang madali ang pagmamahal lamang ang kayang magbigay sa isang pagod na katawan, at niyakap niya ito sa isang yakap na nagsasabi ng lahat ng hindi kayang sabihin ng mga salita. Aking anak, bulong niya sa kanyang buhok. Aking matapang na anak, at doon siya tuluyang gumuho. Hindi ito isang malumanay o kontroladong pag-iyak. Ito ay isang pagbagsak, isang panginginig na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang dibdib at umakyat na parang isang hindi mapigilang alon, nanginginig ang bawat hibla ng kanyang katawan.
Ang mga hikbi na matagal nang nakakulong sa loob ng maraming taon, mga dekada ng katahimikan, ng pagiging hindi nakikita, ng paglunok ng mga salita upang hindi makagambala, ng pagyuko ng tingin upang hindi makasakit, ng pagiging walang sinuman upang walang makasakit sa kanya. Natatakot ako, nagawa niyang sabihin sa pagitan ng mga hikbi. Carmela, sobra akong natatakot. Dahil saan? Aking anak. Dahil sa lahat. Dahil sa ginawa ko lang. Dahil sa gagawin nila sa akin. Dahil sa alam ng babaeng iyon tungkol sa aking ama. Kitang-kita na nanigas si Doña Carmela. Ang kanyang yakap ay humigpit na para bang nais niyang protektahan si Renata mula sa buong mundo gamit ang kanyang mga lumang braso. Anong babae? Tanong niya. Kahit na ang kanyang boses ay nagbunyag na alam na niya ang sagot. Si Ginang Gabriela. Kinilala niya ako, sabi ni Renata. Binanggit ang pangalan ng kanyang ama. Binulong niya ito na para bang isang multo na bumalik upang habulin siya. Isinara ni Doña Carmela ang kanyang mga mata. Isang nag-iisang luha ang dumaloy sa mga kunot ng kanyang mukha na sumusunod sa isang landas na tila paulit-ulit na nilakbay niya. Umupo ka, sabi niya sa wakas. Itinuturo ang wooden table kung saan kinain ni Renata ang bawat hapunan sa kanyang buhay. Mayroon akong dapat sabihin sa iyo matagal na. Naramdaman ni Renata na gumagalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang umupo, hindi iniiwan ang tingin sa babaeng nagpalaki sa kanya na nagturo sa kanya kung paano mabuhay, na naging kanyang ina nang mawala ang kanyang sariling ina. Umupo si Doña Carmela sa harap niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay magaspang mula sa mga dekada ng pagtatrabaho, ngunit ang kanyang paghawak ay ang pinakamalambot na kilala ni Renata. Hindi umalis ang iyong ama dahil gusto niya. Sinimulan niya sa nanginginig na boses. Hindi siya umalis ng kusa, pinilit nila siya. Sino? Ang salita ay lumabas na parang putok. Naramdaman ni Renata na ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang lindol. Nagtrabaho ang iyong ama para sa pamilya Ferran, patuloy ni Carmela. Siya ang personal na translator at interpreter ni Ginoong Hernando Ferran, ang ama ni Augusto at asawa ni Gabriela. Bago ka pa ipanganak, siya ay may mga internasyonal na negosyo, mga kontrata sa mga kumpanya sa Europa at Gitnang Silangan. Kailangan niya ng isang taong nagsasalita ng maraming wika, ng matatas at mapagkakatiwalaan. Ang iyong ama, ang taong iyon. At ano ang nangyari? Tanong ni Renata. Bagamat isang bahagi niya ang ayaw malaman, kahit na ang bawat selula ng kanyang katawan ay sumisigaw na ang sagot ay sa sakit, natuklasan ng iyong ama ang isang bagay. Sa mga dokumentong isinalin niya, nakakita siya ng mga irregularidad, mga kontrata na nagtatago ng mga financial movement na hindi dapat umiral, pera na pumapasok at lumalabas ng walang paliwanag, mga peking pangalan, mga shell company. Nalaman ng aking ama na may iligal na ginagawa ang mga Ferran. Hindi niya alam kung sino mismo, si Don Hernando o ibang tao, ngunit nang magsimula siyang magtanong, nang humingi siya ng mga paliwanag, huminto si Carmela. Mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay ni Renata. Pinagbantaan nila siya, tinapos ni Renata. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sinabi nila sa kanya na kung magsasalita siya, kukunin nila ang lahat ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kakayahang magtrabaho bilang linguist. At nang hindi iyon sapat, para patahimikin siya, nilabanan ni Carmela ang luha. Sinabi nila na hahanapin nila ang iyong pamilya, ang iyong ina, ikaw. Ang katahimikan na sumunod ay napakabigat na naramdaman ni Renata na dinudurog siya. Ang kanyang ama ay hindi siya inabandona. Hindi siya umalis dahil hindi niya ito mahal. Umalis siya upang protektahan siya. Saan siya pumunta? Tanong niya sa basag na boses. Hindi ko alam ng may katiyakan, umamin si Carmela. Isang araw, hindi lang siya pumasok sa trabaho. Walang nakarinig pa sa kanya. Sinabi ni Ginang Gabriela sa lahat na siya ay nagbitiw, na umalis siya ng kusa. Ngunit kilala ko siya, si Renata. Kilala ko si Thomas. Ang lalaking iyon ay hindi ka iiwan ng kusang loob, kailanman. At ang aking ina. Ibaba ni Carmela ang tingin. Hinanap siya ng iyong ina ng desperado. Pumunta siya sa pulisya. Nagtanong siya sa bawat lugar kung saan siya nagtrabaho, ngunit walang nakakaalam o walang gustong magsalita. Ang pagkadismaya, ang sakit, ang kawalan ng kapangyarihan ay umubos sa kanya. Nagkasakit siya, hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Hindi na siya kumain, hindi na natulog, hindi na nagsalita. At iniwan ako dito. Ang boses ni Renata ay nanginginig sa isang halo ng sakit,
at pag-unawa na nagpunit sa kanyang dibdib. Hiniling niya sa akin na alagaan ka, humikbi si Carmela. Isang gabi, pumasok siya sa kusina. Dala kanya sa kanyang mga bisig, nakabalot sa isang kumot. Sinabi niya, Carmela, hindi ko na kaya. Hindi ko siya kayang alagaan ng nararapat. Wasak ako sa loob. Ngunit dito, sa bahay na ito, hindi bababa sa magkakaroon siya ng bubong at pagkain. Pangakuan mo akong poprotektahan mo siya. At ipinangako ko, saan siya pumunta? Umalis siya upang hanapin ang iyong ama, sabi ni Carmela. Sinabi niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nahahanap. Sumulat siya sa akin ng ilang liham sa unang ilang buwan mula sa iba't ibang lungsod. Pagkatapos ay tumigil ang pagdating ng mga liham. Tinakpan ni Renata ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ang mga luha ay tumulo sa pagitan ng kanyang mga daliri na parang mga ilog na bumasag sa dam. Sa buong buhay niya, inakala niyang inabandona siya ng kanyang mga magulang, na hindi siya mahal, na hindi siya sapat upang manatili sila. At ngayon, natuklasan niya na ang kanyang ama ay umalis upang iligtas siya, at ang kanyang ina ay umalis upang hanapin ang lalaking mahal niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Tanong niya sa pagitan ng mga hikbi. Bakit mo hinintay ang maraming taon? Dahil natatakot ako, umamin si Carmela nang may tunay na kahihiyan. Natatakot ako na kung malalaman mo ang katotohanan, gagawa ka ng isang hindi sinasadyang bagay, na haharapin mo ang mga Ferran, na ilalagay mo ang iyong sarili sa panganib, hanggat ikaw ay ang tahimik na kasambahay, ligtas ka. Ngunit kung matuklasan nila na ikaw ang anak ni Tomas Ayala na naghahanap ng mga sagot, alam na ni Ginang Gabriela kung sino ako, sabi ni Renata sa walang buhay na boses. Sinabi niya sa akin gamit ang kanyang mga mata ngayong gabi. Alam niya ito sa lahat ng oras. Tumango ng dahan-dahan si Carmela. Pinaghihinalaan ko na alam ni Gabriela kung sino ka at sa tingin ko, sinadya kanyang pinanatili rito. Hindi dahil sa kabaitan, kundi para sa kontrol. Hanggat nasa ilalim siya ng kanyang bubong, mababantayan kanya. Tinitiyak na hindi mo kailanman matutuklasan ang katotohanan. Ang pahayag ay tumama kay Renata na parang isang sampal. Ang buong buhay niya sa mansion na iyon, bawat dinner na inihain, bawat sahig na nilinis, bawat utos na sinunod, ay hindi pagkakataon o kawanggawa. Ito ay isang eleganteng hawla, isang bilangguan na nakasuot ng kasuotan ng bahay. Ngunit ngayong gabi, sinira mo ang hawla, sabi ni Carmela habang muli niyang hinawakan ang kanyang mga kamay. Umakyat ka sa stage, na iyon at ipinakita mo sa mundo kung sino ka talaga. At ngayon na alam na nila, hindi ka na nila makokontrol. Ngunit hindi rin nila ako pwedeng palayain, nauunawaan ni Renata. Kung ang natuklasan ng aking ama ay napakaseryoso, ngayon na alam ng lahat ang pangalan ko, na nakita ng lahat kung ano ang nangyari ngayong gabi, ako ay isang problema para sa kanila. Mas higit ka pa sa problema, sabi ni Carmela, na may hindi inaasahang kabangisan sa kanyang matandang boses. Ikaw ang buhay na patunay na sinubukan nilang patahimikin ang isang taong tapat at ngayon ang buong mundo ay nakatingin sa iyo. Isang matigas na katok sa pinto ng kusina ang nagpagulat sa kanilang dalawa. Mabilis na pinunasan ni Renata ang kanyang mga luha at tumayo si Carmela na may protektibong liksi. Bumukas ang pinto. Si Patricia, ang personal na assistant ni Augusto Ferran, isang babae na may hindi matitinag na ekspresyon na hindi kailanman direktang tumitingin sa mga empleyado. Gusto kanyang makita ng Ginoong Ferran, sabi niya nang walang preamble. Nakatingin kay Renata. Ngayon sa kanyang DAP office. 12:00 na ng gabi, namagitan si Carmela ng may katatagan. Kailangan ng bata na magpahinga. Hindi ito imbitasyon, sagot ni Patricia ng malamig. Isa itong utos. Tumingin si Renata kay Carmela. Ang matandang babae ay may nakakuyom na mga kamao. Ang kanyang katawan ay matigas na parang isang hayop na nagpoprotekta sa kanyang anak. Pupunta ako, Renata, sabi niya ng mahina habang hinahawakan ang braso ni Carmela. Okay lang, hindi okay. Walang tama sa lahat nito, bulong ni Carmela. Alam ko, sagot ni Renata. Ngunit hindi na ako ang tahimik na bata na yumuyuko ng tingin. Hindi ko na ito magagawa. Tumayo siya, pinakinis ang kanyang apron gamit ang mga kamay na hindi na nanginginig at sumunod kay Patricia sa madilim na pack service corridor hanggang sa makarating sila sa pangunahing pakpak ng mansyon. Ang gun office ni Augusto Ferran ay ang kabaligtaran ng kusina, mga pader na may madilim na kahoy, mga estante na puno ng mga aklat na malamang ay walang nagbabasa, isang napakalaking desk na tila dinisenyo upang takutin ang sinumang umupo sa kabilang panig. Nakasara ang mga kurtina at ang tanging ilaw ay nagmula sa isang lamp
sa ibabaw ng desk na nagpapakita ng mga dramatiko na anino. Nakatayo si Augusto sa tabi ng bintana, nakatalikod sa kanya. Hindi siya lumingon nang pumasok siya. Isinara ni Patricia ang pinto. Iniiwan silang dalawa. Ang katahimikan ay tumagal ng mahabang sandali. Si Renata ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto. Pinagmamasdan ang likod ng lalaking lumuhod sa harap niya, hindi pa isang oras ang nakalipas. Ang aking ina ay nagsasabing dapat akong humingi ng paumanhin sa iyo, sabi ni Augusto sa wakas. Ang kanyang boses ay hoarse nang hindi lumilingon. Sinasabi niya na ang ginawa ko ay hindi mapapatawad. Hindi sumagot si Renata. Naghintay siya. Ngunit hindi ako hihingi ng paumanhin, patuloy niya. At saka siya lumingon. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang bagay na hindi inaasahan ni Renata. Hindi ito galit, hindi ito kayabangan. Ito ay tunay na pagkalito. Tulad ng isang lalaking natuklasan na ang mapa na sinundan niya sa buong buhay niya ay humantong sa maling lugar. Dahil ang nangyari ngayong gabi ay higit pa sa isang taya at isang paghingi ng tawad. Ano ang ibig mong sabihin? Ang aking ina, sabi ni Augusto, ay nakakulong sa kanyang silid mula nang matapos ang gala. Ayaw niyang kausapin ako. Ayaw niyang kausapin ng sinuman. Paulit-ulit lang niyang binabanggit ang isang pangalan. Naramdaman ni Renata na kumakapal ang hangin. Ang pangalan ng aking ama. Tinitigan siya ni Augusto. Tomas Ayala. Sino talaga siya sa pamilyang ito? Iyan ang dapat mong itanong sa iyong ina, sagot ni Renata. Nagulat sa sarili niyang katatagan. Tila siya ang may mga sagot na pareho nating hinahanap. Lumapit si Augusto sa kanya. Hindi nananakot, ngunit masidhi. Sinira mo ang aking reputasyon sa harap ng 6 tao ngayong gabi. Nakita ng buong bansa kung paano ako lumuhod sa harap ng sarili kong kasambahay. Tinawagan ako ng aking mga kasosyo. Nagdiriwang ang aking mga kakumpetensya. Ang media ay hindi tumitigil sa pag-post ng video. Ikaw ang gumawa ng taya, Renata, sabi ni Renata nang hindi iniiwasan ang tingin. Nanalo lang ako. Humigpit ang panga ni Augusto. Pagkatapos, sa pagkabigla ni Renata, nagpakawala siya ng isang maikli at mapait na tawa. Oo, siguro nga. Umupo siya ng mabigat sa likod ng kanyang desk at tiningnan siya ng may pagod na mata. Sa umaga, malalaman ng buong bansa ang pangalan mo. Hahanapin ka ng media. Gusto nila ang iyong kuwento. Susuriin nila ang iyong nakaraan at ang akin. At kung may nakalibing na hindi dapat lumabas, iniwan niya ang parirala na nakalutang, ngunit ang kahulugan ay kasing linaw ng kristal. Nang iinsulto mo ba ako? Tanong ni Renata. Nagbibigay ako ng babala sa iyo. Sagot ni Augusto. May mga bagay sa pamilyang ito na kahit ako mismo ay hindi alam, ngunit nararamdaman ko na ikaw ang susi na maaaring magbukas ng mga pinto na matagal nang nakasara. Ipinasok ni Renata ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang apron at hinawakan ang card ni Embahador Contreras. Mga pinto, mga susi. Ang kanyang ama ay nagturo sa kanya na ang mga wika ay mga pinto at ngayon ay lumabas na siya mismo ay isang susi. Mayroon pa ba? Sabi ni Augusto habang binubuksan ang isang drawer ng kanyang desk. Naglabas siya ng isang lumang sobre, naninilaw, na may mga gilid na kupas dahil sa oras. Nahanap ko ito sa vault ng aking ina ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko kailanman naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Hanggang ngayong gabi, inabot niya ang sobre kay Renata. Kinuha niya ito ng mga kamay na muling nanginginig. Sa itaas na kaliwang sulok, sa sulat kamay na makikilala niya sa anumang lugar sa mundo, sa anumang oras ng kanyang buhay, ay nakasulat ang isang pangalan ng sulat kamay ng kanyang ama at ang sobre ay nakadirekta sa kanya. Para kay Renata, kapag dumating ang oras na, ang mga luha ay bumalik ng tahimik. Sa pagkakataong ito ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi ng walang pahintulot. Mahigpit niyang hinawakan ang sobre sa kanyang dibdib. Naramdaman na hawak niya ang isang piraso ng kaluluwa ng isang taong kinuha sa kanya ng mundo. Huwag mo itong buksan dito, sabi ni Augusto. Ang kanyang boses ay kakaiba na malumanay. Anuman ang nakasulat sa sulat na iyan, nararapat kang basahin ito ng payapa. Walang mga saksi, walang presyon. Tumango si Renata, hindi makapagsalita. Naglakad siya patungo sa pinto. Renata, hininto siya ni Augusto bago siya makalabas. Lumingon siya. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ng aking pamilya sa iyong ama, ngunit kung may ginawa silang mali, kung nagdulot sila ng pinsala, kailangan kong malaman ito tulad mo. Ang kanyang mga mata ay tapat. Kung gayon, hanapin mo ito kasama ko, sagot niya, dahil ang katotohanan ay hindi na maitatago. Lumabas siya sa dot office at naglakad pabalik sa kusina. Naghihintay si Doña Carmela. Gising, nababalutan ng kumot na may 2 tasa ng tsaa sa mesa. Umupo si Renata.
Inilagay ang sobre sa harap niya at matagal niya itong tinitigan. Ang sulat ng kanyang ama, tinta na hinawakan niya, mga salitang pinili niya para sa kanya. Gusto mong manatili ba ako? Tanong ni Carmela ng mahina. Manatili ka, Carmela, bulong ni Renata. Pakiusap. Manatili ka. Gamit ang nanginginig na mga daliri, sinimulan niyang buksan ang sobre at sa tahimik na kusina ng mansyong Ferran na napapaligiran ng amoy ng tinapay at ng init ng nag-iisang ina na natira sa kanya. Si Renata Ayala ay malapit nang marinig ang boses ng kanyang ama sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Isang boses na magdadala ng mga sagot, isang boses na magbubunyag ng mga lihim, at isang boses na magbabago magpakailanman sa lahat ng inakala niyang alam niya tungkol sa kung sino siya talaga. Ang mga kamay ni Renata ay nanginginig ng labis kaya't ang papel ay gumawa ng isang banayad na tunog tulad ng mga pakpak ng paru-paro na nahuli. Si Doña Carmela ay nanatiling hindi gumagalaw sa harap niya, pinipigilan ang kanyang paghinga. Ang sobre ay selyado ng wax, isang bagay na luma, isang bagay na tanging ang kanyang ama lamang ang gagawin. Naniniwala si Tomas Ayala na ang mahahalagang liham ay nararapat tratuhin na parang mga kayamanan at ang isa na ito ay malinaw na ang pinakamahalaga sa lahat. Maingat na sinira ni Renata ang selyo na parabang natatakot siyang saktan ang mga salitang natutulog sa loob. Naglabas siya ng 2 pahina na nakasulat sa magkabilang panig. Ang sulat ay matatag sa simula, ngunit naging mas irregular patungo sa dulo na parabang ang mga kamay na nagsusulat ay nakikipaglaban sa oras. Ang aking maliit na Renata, sinimulan niyang basahin ng malakas at nang marinig ang pangalan na ginagamit ng kanyang ama para sa kanya, ang kanyang boses ay nahati sa 2. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan ito na hindi ko na ibabalik ang pangako kong hanapin ka. Nangangahulugan ito na tinalo ako ng oras. Ngunit kailangan mong malaman, higit sa lahat, higit sa anumang lihim o pagbubunyag, na ang bawat araw na malayo sa iyo ay ang pinakamadilim na araw ng aking buhay. Walang umaga na hindi ko inisip ang iyong tawa. Walang gabi na hindi ko pinangarap na turuan ka ng isang bagong salita. Tinakpan ni Doña Carmela ang kanyang bibig gamit ang 2 kamay. Ang mga luha ay bumabagsak ng walang kontrol. Ipinagkanulo kita upang protektahan ka, anak. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala akong ibang pagpipilian. Ang natuklasan ko sa pagtatrabaho para sa pamilya Ferran ay masyadong mapanganib. Inilabas ni Renata ang kanyang tingin sa papel. Gregorio Montiel, ulit niya. Ang pangalan ay bago, isang karakter na nagtatago sa dilim sa lahat ng oras na ito. Hindi alam ni Don Hernando sa simula. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Siya ay isang taong tapat, Renata. May depekto, oo, ngunit tapat. Nang ipakita ko sa kanya ang mga ebidensya, siya ay natakot. Nais niyang isumbong si Montiel kaagad. Ngunit nauna si Montiel na malaman bago kami kumilos. Ang sulat ay naging mas masikip, mas apurahan. Bantaan ako ni Montiel ng direkta, sabi niya. Sinabi niya na kung magsasalita ako, sisirain niya ang lahat ng mahal ko. Nahahanapin niya ang iyong ina. Ikaw, sino man ang mahalaga sa akin. Hindi ito mga walang kabuluhang banta. Ang taong iyon ay may mga koneksyon na kahit ako ay hindi maiisip. Hinawakan ni Renata ng mahigpit ang papel, hindi sinasadyang kinulubot ang mga gilid. Sinubukan akong protektahan ni Don Hernando. Binigyan ako ng pera at hiniling niya sa akin na mawala kasama ng aking pamilya. Ngunit hindi ko sila kayang isama, Renata. Kung 3 magkakahiwalay na nawala, hahanapin tayo ni Montiel. Ang tanging paraan upang protektahan sila ay ang umalis ng mag-isa, malayo, kung saan walang makakahanap sa kanila. Humingi ako ng tulong kay Carmela upang alagaan ka. Hiniling ko kay Don Hernando na tiyakin na hindi sila magkukulang sa anuman at iniwan ko ang liham na ito kay Gabriela na may tagubilin na ibigay ito sa iyo kapag sapat ka ng malakas upang maunawaan. Tumigil sa pagbabasa si Renata. Tumingin siya kay Carmela na may mga mata na nagniningas. Si Gabriela ang may hawak ng liham na ito. Sabi niya sa boses na mapanganib na kalmado. May tagubilin siyang ibigay ito sa akin at hindi niya ito ginawa kailanman. Ibaba ni Carmela ang tingin. Pinaghihinalaan ko na may ganoong nangyari, ngunit wala akong ebidensya. Bumalik si Renata sa papel. May isang pahina pa ang natitira. Mayroon pang kailangan mong malaman, anak. Isang bagay na nagpabago sa lahat. Kinumpronta ni Don Hernando si Montiel. Nagkaroon ng marahas na pagtatalo. Binalaan siya ni Montiel na sisirain ang buong pamilya Ferran kung susubukan niyang ireklamo ito. Ang stress ng sitwasyong iyon, ang takot, ang presyon ng pamumuhay kasama ang lihim na iyon ay nagpababa sa kalusugan ni Don Hernando.
hindi kinaya ng kanyang puso. Naramdaman ni Renata ang lamig. Si Don Hernando Ferran, ang ama ni Augusto, ay hindi lamang namatay dahil sa isang sakit, siya ay namatay sa ilalim ng isang sikreto na umuubos sa kanya. Pagkatapos ng pagkamatay ni Don Hernando, si Gabriela ang kumuha ng kontrol. Nakipagkasundo siya kay Montiel. Magtatago siya ng lahat, at kapalit nito, si Montiel ay mawawala sa mga negosyo ng Grupo Ferran. Ngunit may isang kondisyon na ipinataw si Gabriela sa sarili niya na hindi ko kailanman ibabalik. Na ang aking pangalan ay mabubura sa kasaysayan ng pamilyang iyon, na walang sinuman ang kailanman malalaman kung ano ang natuklasan niya. Ginawa ito ni Gabriela upang protektahan ang kanyang anak, sabi ni Renata. Upang si Augusto ay hindi kailanman malaman na ang kanyang ama ay nasangkot kahit hindi sinasadya. Sa ganoong bagay, upang ang apelidong Ferran ay manatiling malinis. At ang presyo ng kalinisan na iyon ay ako. Ang mga luha ni Renata ay dumaloy sa papel, nagpapahid sa ilang mga titik, humahalo sa mga lumang mancha na malamang ay luha ng kanyang ama na isinulat taon na ang nakalipas. Ama at anak na umiiyak sa parehong mga salita, pinaghihiwalay ng oras ngunit pinag-isa ng sakit. Ngayon ang pinakamahalaga, aking anak, ang kailangan mong maunawaan sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Huwag kang magtago ng puot. Ang puot ay isang kulungan na mas masahol pa kaysa sa alinman sa kung saan nila ako ikinulong. Si Gabriela ay kumilos dahil sa takot. Si Montiel ay kumilos dahil sa kasakiman. Si Don Hernando ay kumilos dahil sa kawalang tapang. Ang iyong ina ay kumilos dahil sa pag-ibig at ako ay kumilos para sa iyo. Lahat tayo ay ginawa ang sa tingin natin ay kinakailangan kahit na mali tayo. Kung sakaling makita mo ang batang si Augusto, huwag mo siyang sisihin para sa mga pagkakamali ng kanyang pamilya. Hindi niya alam. Wala siyang kasalanan sa lahat ng ito at nararapat siyang magkaroon ng pagkakataong malaman ang katotohanan at magpasya kung anong uri ng lalaki ang nais mong maging. Iniwan ko sa iyo ang aking mga aklat, ang aking mga notebook, ang aking mga wika. Iyon lang ang maibibigay ko sa iyo na walang sinuman ang makakakuha. Ang mga wika ay nabubuhay sa loob mo, Renata. Para sa iyo sila magpakailanman. At sa tuwing magsasalita ka sa Pranses, sa Ingles, sa Aleman, sa Arabe, nais kong malaman mo na ang aking boses ang nagsasalita sa iyo, na nandoon ako sa bawat salita, sa bawat pantig, na kasama ka, kahit hindi mo ako makita. Mahal kita ng higit sa anumang wika ang kayang ipahayag. At kung mayroong kabilang buhay, hihintayin kita na may bagong diksyonaryo at isang kwento sa bawat wika sa mundo. Ang iyong ama, magpakailanman, Thomas. Inihulog ni Renata ang papel sa mesa. Hindi na siya makapagbasa pa, hindi na makatingin pa, hindi na makahinga pa. Yumuko siya sa kanyang sarili at umiyak sa isang tunog na nagmumula sa isang lugar na napakalalim na tila walang hangganan. Umiyak siya para sa amang hindi siya kailanman iniwan, para sa inang nawala sa paghahanap sa kanya, para sa mga taon ng katahimikan na sana ay mga taon ng katotohanan, para sa batang lumaking naniniwala na hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig gayong siya pala ang pinakaminahal sa lahat. Niyakap siya ni Doña Carmela, hinimas ang kanyang buhok at bumulong ng mga salitang walang kahulugan at mayroong lahat ng kahulugan. Nandito ako, aking anak. Nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Mahabang minuto ang lumipas bago muling nakapagsalita si Renata. Nang gawin niya ito, ang kanyang boses ay iba, mas mababa, mas matatag, na para bang sinunog ng liham ang isang lumang bagay sa loob niya at may ipinanganak na bago sa lugar nito. Gregorio Montiel, sabi niya, kailangan kong malaman kung sino siya. Kailangan kong hanapin siya. Renata, sinabi ng iyong ama na huwag kang magtago ng poot. Paalala ni Carmela ng may pag-aalala. Hindi poot, sagot ni Renata. Katarungan, isinakripisyo ng aking ama ang lahat upang protektahan ako. Nawala ang aking ina sa paghahanap sa kanya. Si Don Hernando ay namatay sa bigat ng sikretong iyon sa kanyang puso at si Montiel ay malaya pa rin, namumuhay ng walang kahihinatnan habang ang ating mga buhay ay nawasak. Tumayo siya, pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang tingin ay nahulog sa card na ibinigay sa kanya ni Embahador Contreras ilang oras na ang nakalipas. Kinilala ng Embahador ang pangalan ng aking ama, sabi niya. Bukas mayroon akong appointment sa kanya. Baka may alam siya tungkol kay Montiel. Baka may alam siya tungkol sa kung nasaan ang aking ama. Sa tingin mo ba ay naroon ang iyong ama? Hindi natapos ni Carmela ang tanong. Hindi ko alam, umamin si Renata, at ang kawalan ng katiyakan na iyon ay marahil ang pinakamasakit sa lahat.
Ngunit ang liham ay hindi nagsasabing patay na siya, sinasabi nito na hindi siya makakabalik, hindi niya kaya. Hindi ito pareho sa hindi niya gusto, hindi ito pareho sa hindi siya naroroon. Isang sinulid ng pag-asa mahina tulad ng sapot ng gagamba, ngunit sapat na upang kapitan. Mayroon pa ba? Tanong ni Carmela ng dahan-dahan, na para bang ang bawat salita ay nagkakahalaga sa kanya ng matinding pagsisikap. Isang bagay na hindi ko kailanman sinabi sa iyo, dahil hindi ko alam kung totoo ba ito o isang bulong lang. Tumingin sa kanya si Renata na may pagod ngunit nakikinig ng mga mata. Ilang linggo pagkatapos mawala ang iyong ama, may nahanap ako sa iyong kumot. Ang kumot kung saan binalutan ka ng iyong ina ng gabing iyon. May tinahi sa loob, kung saan walang makakakita sa unang tingin. Tumayo si Carmela at naglakad patungo sa isang lumang aparador sa sulok ng kusina, mula sa isang lihim na kompartimento, sa likod ng mga lata ng pampalasa, naglabas siya ng isang maliit na supot ng tela. Iningatan ko ito sa loob ng maraming taon, naghihintay sa tamang oras. Kinuha ni Renata ang supot at binuksan ito. Sa loob ay may isang lumang USB drive at isang maikling tala na may sulat kamay ng kanyang ina. Kung mahahanap mo ito anak, nangangahulugan ito na tinupad ni Carmela ang kanyang pangako. Sa memorya, na ito ay ang mga kopya ng mga dokumento na isinalin ng iyong ama. Ang ebidensya ng lahat, itinago ng iyong ama upang isang araw, kapag ikaw ay sapat na malakas, magagamit mo ito. Hindi para sa paghihiganti, para sa katotohanan. Mahal ka namin, ina. Hinawakan ni Renata ang USB drive sa kanyang bukas na palad. Ito ay maliit, hindi mahalaga sa unang tingin, ngunit sa maliit na bagay na iyon ay natutulog ang ebidensya na maaaring sumira ng mga imperyo, magbunyag ng mga kasinungalingan, at marahil ay magdala ng katarungan sa isang taong nagbigay ng lahat upang protektahan ang kanyang anak. Ang aking ina ay alam, Carmela, bulong ni Renata. Kinuyom ang kanyang kamao sa paligid ng memorya. Inihanda niya ang lahat bago umalis upang hanapin siya. Binigyan niya ako ng mga armas at iniwan niya ako sa iyo upang ibigay mo sa akin kapag handa na ako. Ang iyong ina ay ang pinakamatalinong babae na kilala ko, sabi ni Carmela. Ang kanyang pagmamalaki ay nasira ng luha. Kasing talino ng iyong ama, kasing tapang mo. Itinago ni Renata ang USB drive sa tabi ng card ni Embahador Contreras sa bulsa ng kanyang apron. Dalawang maliliit na bagay na magkasama ay mas mabigat kaysa sa buong mansyong Ferran. Bukas, pupunta ako sa Embahador, sabi niya nang may determinasyong walang puwang para sa pag-aalinlangan, at hahanapin ko ang katotohanan, ang buong katotohanan. At kung ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa iniisip mo, tumingin si Renata sa liham ng kanyang ama sa mesa. Ang mga salitang isinulat niya ng may pagmamahal, na may sakit, na may imposible na pag-asa na isang araw ay makakarating sa kanyang mga kamay. Nagturo ang aking ama sa akin na ang mga wika ay mga pinto, sagot niya. Ngunit nagturo din siya sa akin na ang katotohanan ang tanging susi na nagbubukas ng lahat ng pinto ng sabay-sabay at hindi na ako natatakot sa kung ano ang nasa kabilang panig. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang siya ay may alaala, si Renata Ayala ay hindi natulog sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina na pakiramdam ay ulila. Natulog siya na pakiramdam ay anak. Anak ng isang ama na nagmahal sa kanya ng labis kaya't umalis siya upang iligtas siya. Anak ng isang ina na nagmahal sa kanya ng labis kaya't nawala sa paghahanap sa lalaking nagprotekta sa kanila. At bukas, ang anak na iyon ay handang bumangon upang hanapin silang dalawa. Kahit na para gawin iyon ay kailangan niyang harapin ang pinakamapanganib na lalaki na nabuhay kailanman sa kasaysayan ng pamilya Ferran. Isang lalaki na ngayon ay alam na niya ang pangalan, si Gregorio Montiel. At ang hindi pa alam ni Renata na matutuklasan niya kinabukasan sa The Office ng Embahador Contreras ay hindi naglaho si Montiel tulad ng inakala ni Gabriela. Mas malapit siya kaysa sa inaakala ng sinuman. Umalis si Renata sa mansyong Ferran bago magmadaling araw. Hindi niya gustong makasalubong ang sinuman. Ayaw niya ng mga tanong, tingin o pag-uusap. Kailangan niya ng hangin na hindi amoy lihim. Naglakad siya sa mga kalye na tulog pa rin, dala ang USB drive sa isang bulsa at ang card ng embahador sa isa pa. Dalawang maliliit na bagay na nagdadala ng bigat ng isang buong buhay. Sa kanyang isipan, ang mga salita ng kanyang ama ay umiikot ng walang tigil. Huwag kang magtago ng poot. Ngunit mahirap na, hindi makaramdam ng galit kapag natuklasan mong ang buong pagkatao mo ay itinayo sa mga kasinungalingan na pinili para sa iyo ng iba. Ang punong tanggapan ng International Trade Council ay nakalagay sa isang lumang gusali sa Diplomatic Center.
ng lungsod. Mga haligi na bato, mga bandila ng iba't ibang bansa na nakataas sa ibabaw ng pasukan, mga guwardiya na tinitingnan siya nang may pag-aalinlangan nang siya ay lumapit. May appointment. Ako kay Embahador Contreras, sabi niya. Ipinapakita ang card. Sinuri ng guwardiya ang card pagkatapos ay tiningnan siya. Ang kanyang simpleng damit ay violently contrast sa kapaligiran, ngunit tumawag siya. Tumango siya at itinuro sa kanya na pumasok. Ang reception ay malawak, tahimik, na may mga sahig na marmol na nagpaparami ng eko ng bawat hakbang. Isang assistant ang gumabay sa kanya sa isang mahabang pasilyo patungo sa isang dot office sa ikatlong palapag. Ang pinto ay may gintong plaque, Ismael Contreras, Embahador ng Times Multilateral Relations ***. Nang pumasok siya, ang embahador ay nakatayo sa tabi ng bintana, eksaktong tulad ni Augusto kagabi sa kanyang dot office. Ngunit kung saan si Augusto ay nagpapakita ng tensyon, si Contreras ay nagpapakita ng kapayapaan. Lumingon siya nang marinig siya at ngumiti ng may tunay na init. Senyorita Ayala, salamat sa pagpunta. Sinabi mong kilala mo ang aking ama. Si Renata ay direkta. Wala siyang lakas para sa formalidad. Tumango ng dahan-dahan si Contreras, itinuro ang isang upuan sa harap ng kanyang desk at pareho silang umupo. Hindi lang siya kilala, sabi ng embahador, habang binubuksan ang isang drawer kung saan kinuha niya ang isang makapal na folder. Nagtrabaho ako kasama niya. Tumalon ang puso ni Renata. Nagtrabaho ka kasama ng aking ama. Noong bata pa ako, bago ako naging embahador, ako ay project coordinator para sa mga proyektong lingwistiko para sa mga organisasyong internasyonal. Kailangan namin ng mga high-level translator para sa mga kumperensyang diplomatiko sa gitnang silangan. Ang pangalan ni Tomas Ayala ay lumabas ng paulit-ulit sa mga rekomendasyon. Siya, nang walang labis na pagmamalabis, ang pinakamahusay na translator na nakilala ko sa aking karera. Binuksan ng embahador ang folder at naglabas ng isang litrato. Ito ay luma, bahagyang kupas. Ipinakita nito ang isang grupo ng mga lalaki na nakaupo sa paligid ng isang mesa sa isang lugar na tila isang conference room. At doon, sa kaliwang sulok, na may ngiti na makikilala ni Renata sa anumang universo, naroon ang kanyang ama. Hinawakan niya ang imahe ng may paggalang. Siya iyon, bulong niya, ang aking tatay. Ang litratong iyan ay kinuha sa isang kumperensya sa Beirut. Paliwanag ni Contreras, ang iyong ama ay nagsalin ng sabay-sabay mula sa Arabe patungong Pranses at mula sa Pranses patungong Ingles. Walang kahit isang pagkakamali sa loob ng 6 na oras na tuloy-tuloy. Labis na humanga ang mga delegado, kaya't sila ay tumayo upang pumalakpak. Isang bagay na hindi ko pa nakita na ginawa para sa isang translator. Ngumiti si Renata sa gitna ng luha. Madali niyang naisip. Ang kanyang ama, napapaligiran ng mga salita, lumalangoy sa mga wika na parang isda sa tubig. Ano ang nangyari pagkatapos? Tanong niya. Nagtulungan kami sa ilang mga proyekto sa loob ng ilang taon. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Thomas na tinanggap niya ang isang pribadong posisyon sa isang malaking kumpanya, mas mahusay na suweldo, katatagan para sa kanyang pamilya. Sinabi niya na mayroon siyang maliit na anak na babae na gusto niyang bigyan ng mundo. Ang kumpanya ay ang Grupo Ferran, kumpleto ni Renata. Tumango si Contreras. Nalaman ko pagkatapos. Nawalan kami ng ugnayan nang magsimula siyang magtrabaho doon. Sumulat ako sa kanya ng ilang beses, ngunit hindi siya sumagot. Noon, inakala ko na marahil ay abala lang siya. Ngayon, naiintindihan ko na marahil ay hindi siya pwedeng sumagot. Bantaan nila siya, sabi ni Renata. Pinilit siyang mawala. Alam ko, o hindi bababa sa hinala ko nang makita ko ang balita kagabi. Ang iyong apelyido sa screen ng aking telepono ay parang pagtanggap ng mensahe mula sa nakaraan. Sumandal si Contreras, ang kanyang ekspresyon ay naging mabigat. Ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman, Renata. Isang bagay na natuklasan ko kamakailan at ito ang tunay na dahilan kung bakit kita ipinatawag. Napahinto sa paghinga si Renata. Ilang buwan na ang nakalipas, nakatanggap kami ng isang pambihirang kahilingan sa konseho. Isang lalaki na naninirahan sa isang bansa sa Hilagang Aprika ay humingi ng consular assistance. Wala siyang mga dokumento ng pagkakakilanlan, walang pasaporte. Ilang taon na siyang naninirahan sa ilalim ng peking pangalan, nagtatrabaho bilang guro ng mga wika sa isang paaralan sa Kanayunan. Ngunit nang interbyuhin siya ng aming koponan, ipinakilala niya ang kanyang tunay na pangalan. Huminto si Contreras, na tumagal ng isang walang hanggan. Tomas Ayala. Ang mundo ay huminto.
Hindi ito isang metapora para kay Renata. Sa sandaling iyon, huminto ang pag-ikot ng planeta. Nawala ang mga tunog. Huminto ang paggalaw ng hangin. Lahat ay nagyelo, maliban sa ligaw na tibok ng kanyang puso na tumatama sa kanyang tadyang na para bang nais tumakas. Buhay ang aking ama. Ang mga salita ay lumabas na wasak. Hindi malinaw, halos hindi makilala. Buhay siya noong mga nakaraang buwan, sagot ni Contreras ng may pag-iingat. Sinuri ng aming koponan ang kanyang pagkakakilanlan gamit ang mga record na mayroon kami, mga fingerprint, lumang mga litrato, mga biographical data, lahat ay tumugma. Tinakpan ni Renata ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at umiyak. Hindi ito isang kontrolado o disenteng pag-iyak. Ito ay isang ganap na pagbaha, isang tsunami ng mga emosyon na sumira sa bawat hadlang na kanyang itinayo sa loob ng maraming taon. Umiyak siya ng kagalakan, ng sakit, ng galit, ng pag-asa, lahat ng sabay-sabay, lahat ay magulo, lahat ay hindi kayang tiisin at kahanga-hanga. Nasaan siya? Nagawa niyang itanong sa pagitan ng mga hikbi. Maari ko ba siyang makita? Maari ko ba siyang makausap? Nagbago ang ekspresyon ni Contreras. Nagdilim ito. Doon nagiging komplikado ang sitwasyon, sabi niya ng may pag-iingat. Nang sinubukan ng aming koponan na iproseso ang kanyang kahilingan sa pagpapabalik sa bansa, may nakialam. Ang kahilingan ay na-block mula sa itaas, walang paliwanag, walang opisyal na katwiran. Na-block ng sino? Hindi namin matukoy ng may katiyakan. Ngunit ang pag-block ay nagmula sa isang antas na nagpapahiwatig ng malaking pribadong impluensya. Si Montiel, bulong ni Renata. Ang pangalan ay sumusunog sa kanyang dila. Kumunot ang noo ni Contreras. Kilala mo ba ang pangalang iyan? Kinuha ni Renata ang USB drive mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa ibabaw ng desk. Ang aking ama ay nag-iwan ng ebidensya. Mga dokumento na isinalin niya para sa Grupo Ferran. Ebidensya na ang isang lalaki na nagngangalang Gregorio Montiel ay gumagamit ng mga internasyonal na negosyo ng kumpanya upang maglipat ng mga kayamanan sa irregular na paraan. Tiningnan ni Contreras ang USB drive na parang ito ay isang grenade na walang safety pin. Renata, kung totoo ang sinasabi mo, ito ay mas malaki kaysa sa iniisip mo. Tumayo ang embahador at naglakad patungo sa isang bulletproof filing cabinet sa sulok ng kanyang dot office. Nagdial siya ng kombinasyon, binuksan ang bakal na pinto at kumuha ng isa pang folder. Mas manipis ito, ngunit may pulang seal ng confidentiality. Gregorio Montiel, sabi niya habang binubuksan ito. Hindi lang siya pangalan sa mga lumang dokumento, isa siya sa mga pinakahinahanap na tao ng mga internasyonal na financial key agency. Sa loob ng maraming taon, nagpapatakbo siya sa ilalim ng iba't ibang pagkakakilanlan sa iba't ibang bansa. Walang makahuli sa kanya dahil palaging may malakas na tao na nagpoprotekta sa kanya. Isang taong nagbibigay sa kanya ng facade, legitimacy, access, ang mga Ferran. Nauunawaan ni Renata, ang mga Ferran ay isa sa kanyang mga facade. Oo, malamang na hindi alam ni Don Hernando sa simula, tulad ng ipinapahiwatig ng iyong ama sa kanyang liham. Ngunit pagkatapos ng pagkamatay ni Don Hernando, nang gumawa si Gabriela ng kasunduan sa katahimikan, iniwan ni Contreras ang parirala na nakalutang. Si Montiel ay naging malaya upang magpatuloy sa pagpapatakbo. Nang mawala ang iyong ama, kinuha niya ang tanging direktang ebidensya na maaaring mag-ugnay sa kanya. Kumpletuhin ni Renata ng may pait. Kung wala ang ebidensyang iyon, hindi matatalo si Montiel. Tiningnan ni Renata ang USB drive sa ibabaw ng desk. Ang maliit na bagay na iyon na tinahi ng kanyang ina sa loob ng isang kumot ay literal na ang kulang na piraso sa isang puzzle na sinubukang buuin ng mga internasyonal na ahensya sa loob ng maraming taon. Ngunit mayroon pang isa, sabi ni Contreras, at ang kanyang tono ay nagdulot ng lamig sa likod ni Renata. Isang bagay na hindi ko sinabi sa sinuman. Isang bagay na natuklasan ko nang sinisiyasat ko kung bakit na-block ang kahilingan ng iyong ama. Naglabas siya ng isang kamakailang corporate record ng Grupo Ferran, isang listahan ng mga shareholder at strategic partners. Tingnan mo ang pangatlong pangalan, itinuro niya. Binasa ni Renata at bumukas ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Gabriel Montenegro, binasa niya ng malakas, strategic partner ng Grupo Ferran sa loob ng 3 taon. Gabriel Montenegro Contreras, ulit niya, isang halos perpektong anagram, ng Gregorio Montiel, parehong mga inisyal,
naayos na pangalan. Isang bagong pagkakakilanlan para sa parehong tao. Naisip ni Renata na nagsusuka. Si Montiel ay hindi nawala, hindi lumayo sa Grupo Ferran. Tulad ng inakala ni Gabriela, nagbago siya ng pangalan at bumalik. Nasa loob siya ng kumpanya ngayon mismo, sabi ni Renata. Ang kanyang boses ay na-choke. Gumagamit siya ng Augusto, eksaktong ginamit niya ang kanyang ama. Si Augusto ay alam? Tanong niya. Duda ko, sagot ni Contreras. Kung alam ni Augusto kung sino talaga ang kanyang strategic partner, hindi niya ito ilalapit sa kanya. Ang nakita ko kagabi sa gala ay isang mayabang na tao, oo, ngunit hindi tiwali. Nagmana si Augusto Ferran ng isang kumpanya nang hindi nalalaman ang mga lihim na nagtayo nito. Kung gayon, ginagamit ni Montiel si Augusto tulad ng paggamit niya sa kanyang ama, sabi ni Renata. At iyon ang dahilan kung bakit na-block ang pagpapabalik kay Tomas. Kinonekta ni Contreras ang mga tuldok. Kung babalik ang iyong ama, makikilala niya siya, ituturo niya siya, sisirain niya siya. Matagal nang sinisigurado ni Montiel na hindi na babalik si Tomas Ayala. Tumayo si Renata. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa determinasyon. Kailangan kong makausap si Augusto, sabi niya. Pag-isipan mo ito, kung malaman ni Montiel na hawak mo ang ebidensya, na alam mo kung sino siya, nabuhay ang iyong ama. Ang aking ama ay taon nang nakakulong ang layo sa kanyang pamilya. Dahil sa lalaking iyon, sagot ni Renata na may katatagan na nagulat maging sa embahador. Ang aking ina ay nawala sa paghahanap sa kanya. Hindi ako mananahimik. Hindi na. Pinag-aralan siya ni Contreras sa loob ng mahabang sandali, pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Kung gayon, gawin natin itong tama, sabi niya. Nang may tamang ebidensya, nang may tamang mga koneksyon, nang may proteksyong legal, hindi sa pag-uudyok, kundi sa estratehiya. Hinawakan niya ang USB drive gamit ang isang daliri. Pinapayagan mo ba akong suriin ang laman nito? May isang kondisyon, Renata, sabi niya. Natulungan mo akong ibalik ang iyong ama. Mayroon kang aking salita. Hinawakan ni Renata ang kanyang kamay at mahigpit na piniga ito ang kamay ng isang batikang diplomatiko na hinawakan ng kamay ng isang kasambahay na napatunayang anak ng pinakamatapang na taong kilala nila pareho. Nang lumabas siya sa embassy, mataas na ang araw, at ang lungsod ay nagkakagulo sa pang-araw-araw na buhay. Mga taong naglalakad, mga sasakyang umaandar. Ang mundo ay umiikot na parabang walang kakaibang nangyayari. Ngunit para kay Renata, lahat ay nagbago. Buhay ang kanyang ama. Ang lalaking nagpatalsik sa kanya ay nagtatago sa loob ng kumpanya ni Augusto at hawak niya ang ebidensya upang sirain ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng Mansyong Ferran. Si Patricia ang sumagot sa kanyang karaniwang kahusayan. Kailangan kong makausap si Ginoong Ferran, sabi ni Renata. Sabihin mo sa kanya na mahalaga ito. Sabihin mo sa kanya na alam ko kung sino si Gabriel Montenegro. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal lamang ng 1 segundo, ngunit sapat na iyon upang makumpirma ang isang bagay na pinaghihinalaan ni Renata. Alam din ni Patricia, at kung ang personal na assistant ni Augusto ay alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Montiel, kung gayon si Renata ay hindi lamang ang naglalaro ng mapanganib na laro sa loob ng Mansyong Ferran. Ang tanong ay hindi na kung sino ang nakakaalam ng katotohanan. Ang tanong ay kung sino pa ang handang maglibing dito. Bumalik si Renata sa Mansyong Ferran pagkatapos ng tanghali. Ang gusali na sa buong buhay niya ay naging kanyang bilangguan na nakasuot ng kasuotan ng bahay. Ngayon ay mukhang iba, mas maliit, mas marupok, na parabang ang mga katotohanang natuklasan sa mga nakalipas na oras ay nagbigay ng mga bitak sa mga hindi nakikitang dingding nito. Naghihintay si Patricia sa kanya sa service entrance. Ang kanyang karaniwang hindi matitinag na ekspresyon ay may isang bitak. Mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na nagbunyag ng pagkaabala, marahil takot. Hinihintay ka ng Ginoong Ferran sa pangunahing silid. Sabi niya nang hindi siya direktang tinitingnan. Kumuha siya ng 1 oras na ang nakalipas. Hindi siya nakipag-usap kaninuman. Pinag-aralan siya ni Renata. Ang babaeng ito ay nanahimik nang marinig ang pangalan ni Gabriel Montenegro sa telepono. Ang katahimikan na iyon ay nagsasabi ng higit sa 1,000 salita. Patricia, huminto si Renata bago pumasok sa pinto. Gaano ka nakatagal alam kung sino si Montenegro? Kinuyom ng assistant ang kanyang panga. Sa isang sandali, ang kanyang propesyonal na maskara ay tuluyang gumuho. Ang lumabas sa ilalim ay hindi pagiging kasabwat o kasamaan, ito ay pagkapagod.
Ang pagkapagod ng isang taong masyadong matagal nagdadala ng isang lihim na hindi kanya. Nagtrabaho ako para kay Don Hernando bago si Augusto. Sagot niya ng mahina. Nandoon ako nang dalhin ng iyong ama ang ebidensya. Nandoon ako nang bantaan ni Montiel na sisirain ang lahat. At nandoon ako nang gawin ni Ginang Gabriela ang kasunduan. At hindi ka kailanman nagsalita. Kanino? Tiningnan siya ni Patricia sa unang pagkakataon ng may hilaw na katapatan. Sa anak na nagbigay buhay sa alaala ng kanyang ama, sa ina na nagbenta ng kanyang kaluluwa upang protektahan ang alaala na iyon. Ako ay isang assistant, lamang. Walang maniniwala sa akin. At kung nalaman ni Montiel na alam ko, hindi niya tinapos ang pangungusap, hindi na kailangan. Bakit mo ito sinasabi ngayon? Tanong ni Renata. Naglabas si Patricia mula sa kanyang bulsa ng isang maliit na nakatuping papel at inabot ito sa kanya dahil pagod na akong matakot. At dahil may nahanap akong isang beses sa mga personal na dokumento ni Ginang Gabriela, wala akong lakas na gamitin ito noon. Ngunit ikaw ay magkakaroon. Binuksan ni Renata ang papel. Ito ay isang address, isang lungsod sa timog ng bansa, at sa ibaba nito ay isang pangalan na nakasulat sa nanginginig na sulat kamay ni Gabriela Ferran. Isabel Ayala de Rivera. Ang pangalan ay tumama kay Renata na parang kidlat. Isabel. Ang kanyang ina ay nagngangalang Isabel, hindi niya kailanman nalaman ng may katiyakan. Ang mga alaala ng kanyang pagkabata ay mga malabong piraso, mga pakiramdam kaysa mga imahe. Ang amoy ng isang pabango, ang lambot ng mga kamay, isang kanta na binulong, ngunit hindi kailanman isang pangalan. Ang aking ina, bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hinahanap siya ni Ginang Gabriela ilang taon na ang nakalipas, mabilis na ipinaliwanag ni Patricia. Pagkatapos huminto ang iyong ina sa pagpapadala ng mga liham kay Carmela, kumuha si Gabriela ng mga pribadong investigador upang hanapin siya. Hindi dahil sa kabaitan, Renata, kundi para sa kontrol. Kailangan niyang malaman kung nasaan ang bawat taong konektado sa iyong ama at nahanap kanila. Oo, ang iyong ina ay nakatira sa isang maliit na bayan sa timuran. Nagtatrabaho sa isang library. Hindi niya kailanman tumigil sa paghahanap sa iyong ama. Ngunit sa isang punto ang paghahanap ay humantong sa isang dead end at siya ay natrap doon sa pagitan ng pag-asa at pagbibitiw. Ang mga tuhod ni Renata ay humina. Sumandal siya sa dingding upang hindi bumagsak. Buhay ang kanyang ina, buhay ang kanyang amalik. Ang dalawang taong inakala niyang nawala magpakailanman ay umiiral pa rin sa isang lugar sa mundo. Humihinga ng parehong hangin, tumitingin sa parehong langit. Salamat, nagawa niyang sabihin sa isang nasakal na boses. Tumango si Patricia ng maikli. Pumunta ka kay Augusto. Kailangan niyang marinig ang katotohanan at kailangan niyang marinig ito mula sa iyo bago malaman ni Montenegro na natuklasan nila siya. Inilagay ni Renata ang papel sa tabi ng card ni Contreras at ng USB drive. 3 bagay sa kanyang apron. 3 susi para sa 3 pinto na malapit ng bumukas. Naglakad siya patungo sa pangunahing silid. Ito ang unang pagkakataon na pumasok siya sa pintuan ng silid na iyon. Palagi niyang ginagamit ang pintuan ng serbisyo, ang hindi nakikitang pinto para sa mga hindi nakikitang tao. Ngunit ngayon ay pumasok siya sa harap na may mataas na ulo at tuyo na mga mata. Nakaupo si Augusto sa isang armchair, nakayuko na ang ulo sa kanyang mga kamay. Nang marinig niya ang kanyang mga hakbang, tumingin siya. May malalaking eye bags. Hindi siya nagpalit ng damit mula sa gala. Mukha siyang isang lalaking tumanda ng 10 taon sa isang gabi. Sinabi mong alam mo kung sino si Gabriel Montenegro. Sabi niya nang walang preamble. Magsalita ka. Umupo si Renata sa harap niya. Hindi sa gilid ng upuan na parang dati, handang tumayo sa anumang utos. Umupo siya ng buo, sinasakop ang espasyong nararapat sa kanya. Si Gabriel Montenegro ay si Gregorio Montiel, sabi niya ng malinaw. Ang parehong lalaki na gumamit ng mga internasyonal na negosyo ng iyong ama bilang fasad upang maglipat ng mga irregular na kayamanan. Ang parehong lalaki na nagbanta sa aking ama hanggang sa mapilitan siyang mawala. Ang parehong lalaki na ang iskandalo ang nagdulot ng stress na nagtapos sa buhay ni Don Hernando. Tinitingnan siya ni Augusto na parabang ang bawat salita ay isang pisikal na suntok. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa puti tungo sa pula, mula sa kawalang paniniwala tungo sa galit, mula sa galit tungo sa takot. Imposible iyan, sabi niya. Kahit na ang kanyang boses ay walang kumbinsido. Si Montenegro ay sinuri ng aming legal na koponan. Sinuri nila ang kanyang background. Siya ay isang lehitimong negosyante na may ginawang pagkakakilanlan.
Kumpletuhin ni Renata. Si Gabriel Montenegro ay isang anagram ng Gregorio Montiel, parehong mga inisyal, na ayos na pangalan. Ang Embahador Contreras ay may mga record na nagpapatunay nito. Contreras. Tumayo si Augusto at naglakad-lakad. Ang embahador ay kasangkot dito. Nagtrabaho si Contreras sa aking ama, maraming taon na ang nakalipas, sabi ni Renata. Alam niya ang kuwento at mayroon siyang access sa mga international na database na nagkukumpirma na si Montiel ay nagpapatakbo sa ilalim ng maraming pagkakakilanlan sa loob ng maraming taon. Tumigil si Augusto sa harap ng portrait ng kanyang ama na nakabitin sa itaas ng fireplace. Tinitingnan siya ni Don Hernando Ferran mula sa canvas na may mga mata na ngayon ay tila puno ng mga lihim. Alam ng aking ina, sabi niya sa isang walang buhay na boses. Hindi ito tanong. Ang iyong ina ay gumawa ng isang kasunduan kay Montiel pagkatapos ng pagkamatay ng iyong ama, kinumpirma ni Renata. Katahimikan kapalit ng pagkawala ni Montiel, ngunit hindi siya nawala. Nagbago siya at bumalik. Bakit? Bakit babalik kung nakatakas na siya? Dahil lumaki ang iyong kumpanya. Dahil ang Grupo Ferran ay naging isang bagay na mas malaki kaysa sa dati nang mabuhay ang iyong ama. At kailangan ni Montiel ang istrukturang iyon, ang legitimacy, na iyon upang magpatuloy sa pagpapatakbo. Kinuyom ni Augusto ang kanyang mga kamao ng mahigpit kaya't nag-cruise ang kanyang mga buko. Ginamit niya ako tulad ng paggamit niya sa aking ama at hindi ko man lang alam. Inimbitahan ko siya sa aking bahay, binigyan ko siya ng access sa aking mga negosyo, binigyan ko siya ng aking tiwala. Hindi mo alam, sabi ni Renata. At sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng isang hindi inaasahang bagay patungo kay Augusto pakikiramay. Hindi mo rin alam sa simula, ang iyong ama. Hindi mo kasalanan, ngunit responsibilidad ko. Tiningnan siya ni Augusto ng mga mata na namula. Lahat ng ginawa ng taong iyon gamit ang aking kumpanya sa mga taong ito, lahat ay nahuhulog sa akin. Maaari mo itong baguhin, sagot ni Renata. Maaari kang maging iba kaysa sa iyong ina. Maaari mong piliin ang katotohanan kaysa sa katahimikan. Si Augusto ay nanahimik sa loob ng mahabang sandali, nagpoproseso. Pagkatapos ay nagsalita siya sa boses na nanginginig sa kinokontrol na damdamin. Kailangan kong makausap ang aking ina. Oo, tumango si Renata. Kailangan nating pareho siyang makausap. Sabay silang umakyat sa ikalawang palapag. Ito ang unang pagkakataon na naglakad si Renata sa tabi ni Augusto, hindi sa likuran niya. Hindi bilang isang empleyado na sumusunod sa kanyang amo, kundi bilang isang pantay na naglalakad sa tabi ng isang pantay. Ang pasilyo ay pinalamutian ng mga portrait, ng pamilya, mga henerasyon ng Ferran na tumitingin mula sa mga gintong frame. Hindi pa kailanman tiningnan ni Renata ang mga ito ng malapitan. Ngayon, habang sila ay dumadaan, may napansin siya na nagpabilis sa kanyang puso. Sa isang lumang litrato, bahagyang nakatago sa likod ng isang banga, isang batang lalaki ang nakatayo sa tabi ni Don Hernando Ferran. Pareho silang nakangiti sa harap ng isang bagay na mukhang isang dot office. Ang batang lalaki ay may mabait na mata at isang ngiti na mas kilala ni Renata kaysa sa kanyang sarili. Ito ang kanyang ama. Siya ay huminto ng husto. Hinawakan ng kanyang mga daliri ang salamin ng frame. Thomas Ayala, sabi ni Augusto na nanginginig ang boses. Bata, puno ng buhay, nakatayo sa tabi ng lalaking pinagtatrabahuhan niya, hindi alam na ang relasyon sa trabaho na iyon ay sisira sa kanyang pamilya. Tiningnan ni Augusto ang imahe, pagkatapos ay tiningnan si Renata at sa sandaling iyon, isang bagay na fundamental ang nagbago sa kanyang mga mata. Ang kayabangan na naging kanyang baluti sa buong buhay niya ay tuluyang nagkaroon ng bitak dahil ngayon ay naintindihan niya hindi lamang sa ulo kundi sa puso. Ang ama ni Renata ay naglakad sa parehong mga pasilyo, huminga ng parehong hangin, naglingkod sa kanyang pamilya ng may katapatan at ang gantimpala ay ang pagpapatalsik. Pasensya na, sabi niya. Dalawang simpleng salita ngunit puno ng bigat na naramdaman ni Renata sa kanyang dibdib. Huwag kang humingi ng tawad sa akin, sagot niya. Humingi ka sa kanya kapag ibinalik natin siya. Nakarating sila sa pinto ng silid ni Gabriela. Kumatok si Augusto ng 3 beses. Walang sagot. Ina, buksan mo. Kailangan nating mag-usap. Alam ko ang tungkol kay Montiel. Sabi ni Augusto, nang may katatagan. Alam ko ang tungkol sa kasunduan. Alam ko ang lahat. Buksan mo ang pinto. May narinig na paggalaw sa loob, mabagal na mga hakbang na kinakaladkad ang paa, ang tunog ng isang kandado. Binuksan ang pinto. Si Gabriela Ferran ay mukhang tumanda ng 10 taon mula sa gala.
Nanghina ang kanyang mga mata, napapalibutan ng mga anino. Wala siyang suot na makeup o alahas. Isa lamang siyang matandang babae, pagod, dinudurog ng bigat ng mga lihim na matagal na niyang dinadala. Nang makita niya si Renata sa tabi ng kanyang anak, isinara niya ang kanyang mga mata na para bang masakit sa kanya ang liwanag. Alam kong darating ang araw na ito, bulong niya. Mula nang makita kitang umakyat sa stage, na iyon, alam kong tapos na ito. Bakit, ina? Tanong ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay nabasag. Bakit mo ako sinungalingan sa buong buhay ko? Naglakad si Gabriela patungo sa kanyang kama at umupo ng mabigat. Ang silid ay puno ng mga litrato ni Hernando. Sa nightstand, isang rosary na kupas na dahil sa paggamit. Lahat ay ginawa ko para sa iyo, sabi niya habang nakatingin sa kanyang anak. Nang mamatay ang iyong ama, bata ka pa, napaka-inosente. Mayroon kang perpektong imahe niya, isang bayani, isang marangal na negosyante. Paano ko sasabihin sa iyo na ang kanyang kasosyo ay nagdaya sa kanya? Na ang iyong ama ay namatay sa ilalim ng kahihiyan dahil ginamit siya? Mas gusto kong mabuhay ka sa kasinungalingan. Mas gusto mong mabuhay sa kapayapaan, pagwawasto ni Augusto. Ang katotohanan ay hindi palaging nagdadala ng kapayapaan, anak. Minsan, nagdadala lang ito ng mas maraming sakit. Isang hakbang ang ginawa ni Renata. At ang aking ama ba ay para sa kapayapaan kaya siya ipinatalsik? Para sa kapayapaan ako ay pinanatili rito bilang isang kasambahay, nililinis ang mga sahig ng pamilyang sumira sa akin? Ginamit ka ba sa pagpapalaki sa akin bilang isang kasambahay sa bahay, kung saan ang aking ama ay ipinagkanulo? Hinayaan ang iyong anak na apihin ako sa harap ng 400 tao. Nang hindi alam na inaapi niya ang anak ng lalaking sumubok na iligtas ang kanyang pamilya, si Gabriela ay nagpakawala ng isang basag, matandang tunog, na tila nagmumula sa isang lugar kung saan ang pagkakasala at pagsisisi ay nagsama sa isang bagay na hindi mapaghihiwalay. Tama ka, umamin siya. Sa lahat ng bagay ako ay duwag. Pinili ko ang madaling daan dahil kinatatakutan ko ang tamang daan. At ang presyo ng aking kawalang tapang ay ikaw. Ang iyong ina, ang iyong ama ang nagbayad. Lahat maliban sa akin. Ang aking ina ay si Isabel, sabi ni Renata. At ang pagbigkas ng pangalan ay parang pag-iilaw ng kandila sa isang madilim na silid. Isabel Ayala, at siya ay buhay sa isang maliit na bayan sa Timuran. Nagtatrabaho sa isang library, naghihintay ng balita na hindi kailanman dumarating mula sa isang asawang hindi kailanman tumigil sa pagmamahal sa kanya. Ibaba ni Gabriela ang kanyang ulo. Alam ko, palagi ko itong alam. At ang aking ama. Lumapit si Renata sa matandang babae at lumuhod sa harap niya upang hanapin ang kanyang mga mata. Siya ay buhay din sa Hilagang Aprika. Namumuhay sa ilalim ng peking pangalan, nakakulong dahil hinarangan ni Montiel ang kanyang pagbabalik. Alam mo rin ba iyan? Ang katahimikan ni Gabriela ang pinakamasakit na sagot na posible. Alam mo na ang aking ama ay buhay. Nag-iisa, malayo sa lahat ng kanyang mahal. At wala kang ginawa? Bantaan ako ni Montiel. Umungal si Gabriela. Sinabi niya na kung babalik si Tomas, sisirain niya si Augusto, ilalabas niya ang lahat. Isasama niya ang aking anak sa mga iskandalo na maglalagay sa kanya sa bilangguan kahit na siya ay inosente. Hindi ko ito mapapayagan. Hindi ko rin kayang mawala ang aking anak. At nawala ko ang aking ama, sigaw ni Renata. Ang sakit ay sumabog ng walang kontrol. Nawala ko ang aking ina. Lumaki ako na naniniwala na walang nagmamahal sa akin. Na ako ay napakawalang kwenta kaya't ang sarili kong mga magulang ay mas piniling iwan ako. Lumapit si Augusto at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay gumawa siya ng isang bagay na hindi pa kailanman nakita ng sinuman na ginagawa niya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Renata, hindi bilang isang amo na nagpapatahimik sa isang empleyado, kundi bilang isang tao na kinikilala ang sakit ng isa pa. Tapos na, sabi niya ng matatag, nakatingin sa kanyang ina. Ang mga lihim, ang mga kasinungalingan, ang mga kasunduan, tapos na ang lahat. Ibabalik natin si Tomas, hahanapin natin si Isabel, at sisirain natin si Montiel. Augusto, hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ng lalaking iyon. Babala ni Gabriela na may tunay na takot. Alam ko nang eksakto kung ano ang kayang gawin niya, sagot ni Augusto. Sinira niya ang iyong asawa. Pinalayas ang isang taong inosente, pinaghiwalay ang isang pamilya sa loob ng maraming taon, at ginamit ako bilang kanyang marionette. Humigpit ang kanyang panga, ngunit tapos na ang laro niya dahil ngayon ay hindi siya humaharap sa isang translator, lamang o sa isang natatakot na balo.
Nahaharap siya sa may-ari ng Grupo Ferran kasama ang lahat ng ebidensya, lahat ng koneksyon at lahat ng kanyang galit. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Contreras, si Augusto Ferran ito. Oo, alam ko kung sino ka at alam ko ang mayroon ka. Handa na akong makipagtulungan. Tipunin ang iyong koponan. Gusto kong mawala si Montenegro sa aking kumpanya at sa ating buhay. Pagkatapos ay tumawag siya muli. Patricia, kanselahin ang lahat ng aking mga pagpupulong, kontakin ang aming legal na koponan at maghanda ng isang flight. Kailangan natin ng 2 upuan. 2 upuan saan? Tanong ni Renata habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Tiningnan siya ni Augusto na may ekspresyon na hindi pa niya nakita sa kanyang mukha determinasyon na hinaluan ng isang bagay na katulad ng pagtubos. Una sa timuran, sabi niya, upang hanapin ang iyong ina at pagkatapos ay kung saan man kailangan upang ibalik ang iyong ama sa bahay. Naramdaman ni Renata na humina ang kanyang mga binti. Si Doña Carmela, na nakikinig mula sa pasilyo ng hindi nangangahas na pumasok, ay lumitaw sa pinto na may mga luha na dumadaloy sa kanyang kunot na mukha. Totoo ba? Tanong ng matandang babae sa nanginginig na boses. Buhay si Thomas. Buhay si Isabel. Totoo, sagot ni Renata. At sa pagsasabi ng mga salitang iyon ng malakas, sa pagkumpirma ng mga imposibleng salitang iyon sa harap ng babaeng nagpalaki sa kanya, sa wakas ay pinayagan niya ang pag-asa na kunin ang lugar na inukupa ng sakit sa buong buhay niya. Buhay sila, Carmela. Buhay ang mga magulang ko. Bumagsak si Carmela laban sa doorframe, umiiyak ng may lakas ng isang taong nagdasal gabi-gabi sa loob ng maraming taon para sa isang himala at sa wakas ay nakita niya itong nagkakatotoo. Tumakbo si Renata patungo sa kanya at niyakap siya. 2 babaeng magkayakap sa pasilyo ng isang mansyon na naging saksi sa napakaraming kasinungalingan, sa wakas ay naiilawan ng isang katotohanan na kumikinang ng mas maliwanag kaysa sa lahat ng chandelier sa malaking bulwagan. Pinanood sila ni Augusto mula sa pintuan ng silid ng kanyang ina. Umiiyak si Gabriela sa likuran niya at sa sandaling iyon, sa pasilyo na iyon, sa pagitan ng mga luha at yakap at mga katotohanang masakit tulad ng mga bukas na sugat, ngunit nagpapagaling tulad ng mga lumang gamot, may nagbago magpakailanman. Naintindihan ng Ferran Air na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa pera o sa mga negosyo. Ito ay nasa kakayahang itama ang mali, kahit nahuli na, kahit na masakit, kahit na nangangahulugan ng pagluhod sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi para sa isang taya, kundi para sa katarungan. At habang inihahanda nila ang paglalakbay na magsasama-sama sa isang pamilyang nawasak sa isang lugar sa Hilagang Aprika, isang lalaking nagtuturo ng mga wika sa mga bata sa isang paaralan sa kanayunan ay nakaramdam ng kakaiba, isang init sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag, na para bang isang tao sa isang malayong lugar ang bumulong ng kanyang pangalan ng may pagmamahal. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumingin si Thomas Ayala sa labas ng bintana ng kanyang classroom. At nang hindi alam kung bakit, ngumiti siya. Isang bagay ang nagbabago at ang susunod na mangyayari ay magiging pinakakahanga-hangang sandali sa buong kwentong ito. Lumapag ang eroplano sa isang maliit na runway na napapaligiran ng mga luntiang bundok. Ang bayan kung saan nakatira si Isabel Ayala ay hindi lumilitaw sa mga mapa ng turista. Ito ang uri ng lugar kung saan nagtatago ang mga tao kapag inalis na sa kanila ng mundo ang gana na matagpuan. Bumaba si Renata sa stairs na may puso na tumatama sa kanyang tadyang. Si Augusto ay naglalakad sa likuran niya nang may magalang na katahimikan na uunawaan na ang sandaling ito ay hindi para sa kanya. Isang kotse ang nagdala sa kanila sa mga kalye na cobblestone patungo sa isang maliit na municipal library na may mga pader na bato at isang hand-painted wooden sign. Huminto si Renata sa harap ng pinto. Ang kanyang mga binti ay tumangging sumulong. Isang buong buhay ng kawalan ang naghihiwalay sa kanya mula sa babaeng nasa kabilang panig ng pintuan. Gusto mo bang pumasok ako kasama ka? Tanong ni Augusto. Hindi, bulong ni Renata. Kailangan kong gawin ito ng mag-isa. Itinulak niya ang pinto. Isang maliit na kampana ang nag-anunsyo ng kanyang pagpasok. Ang lugar ay amoy lumang papel at kahoy, mga shelf, na puno ng mga libro ang sumasakop sa bawat dingding at sa likod ng isang counter, inaayos ang mga volume gamit ang mga kamay na gumagalaw nang may delikadesa ng isang taong tinatrato ang bawat libro bilang isang buhay na bagay. Naroon ang isang babae. Nakilala siya ni Renata
bago pa man niya makita ang mukha niya. Ito ay isang bagay na mas malalim kaysa sa alaala ng paningin. Ito ay ang katawan na naaalala kung ano ang nakalimutan ng isip, ang ritmo ng mga galaw na iyon, ang pagkakahilig ng ulo na iyon, ang paraan kung paano hinaplos ng kanyang mga daliri ang mga spine ng libro na parabang nagkukuwento sila ng mga lihim. Isabel, ang kanyang boses ay lumabas na wasak, halos isang sinulid. Ang babae ay tumingala mula sa likod ng counter at ang mundo ay huminto sa pangalawang pagkakataon sa buhay ni Renata. Ang mga mata ni Isabel ay eksaktong katulad ng sa kanya, ang parehong kulay, ang parehong hugis, ang parehong lalim, na tila naglalaman ng buong karagatan. Ang pagkakaiba ay ang mga mata ni Isabel ay napapalibutan ng mga kunot na inukit ng sakit sa loob ng maraming taon, at sa mga ito ay nabubuhay ang isang kalungkutan na tanging ang mga nakawala ng kanilang pinakamamahal lamang ang nakakaalam. Tiningnan siya ni Isabel. Kumurap isang beses, 2 beses. Ang kanyang kamay ay binitawan ang libro na hawak niya at dinala ang kanyang nanginginig na mga daliri sa kanyang mga labi. Hindi siya bumulong sa sarili niya. Imposible. Mama, sabi ni Renata. At ang salitang iyon, ang simpleng salita na binigkas niya ng milyong beses sa mga panaginip, ngunit hindi kailanman ng malakas na nakatuon sa isang tunay na tao, ay naglabas. Si Isabel ay lumabas mula sa likod ng counter na may mga madulas na hakbang, natapilok sa isang upuan nang hindi niya pinapansin. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin kay Renata na parabang natatakot siyang mawala siya sa pagkurap. Binigkas ni Renata ang pangalan na parang isang panalangin. Ang aking Renata, bulong niya. Ako ito, Mama. Ako ito. Nagkita sila sa gitna ng daan. Ang yakap ay napakalakas, kaya't pareho silang huminto sa paghinga. Si Isabel ay nanginginig ng buo. Ang kanyang mga kamay ay naglalakbay sa mukha ng kanyang anak na parang isang reaper na kailangang humipo upang maniwala. Ang aking sanggol, umiyak siya sa buhok ni Renata. Ang aking sanggol, Diyos ko, ang aking sanggol. Nandito ako, Mama. Hinanap kita. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa iyo. Umiyak si Isabel gamit ang buong katawan niya. Hindi ko kailanman itinigil ang paghahanap sa iyo bawat gabi, bawat umaga, bawat segundo ng aking buhay. Alam ko, sagot ni Renata. Humahawak sa kanyang ina sa lakas ng lahat ng yakap na hindi nila kailanman nagkaroon. Alam ko na ang lahat ngayon. Nanatili sila ng ganoon sa loob ng ilang minuto na tila taon at segundo sa parehong oras. Nang sa wakas ay naghiwalay sila. Pareho silang may basang-basa na mukha at mga ngiti na kumikinang sa gitna ng luha na parang araw sa likod ng ulan. Mama, hinawakan ni Renata ang kanyang mga kamay. Buhay si Papa. Bumagsak si Isabel. Bumigay ang kanyang mga tuhod at kailangang hawakan siya ni Renata upang hindi siya bumagsak sa sahig. Thomas, ang pangalan ay lumabas na parang isang desperadong panalangin. Buhay ang aking Thomas sa Hilagang Aprika, nagtuturo ng mga wika sa mga bata. Dadalhin natin siya sa bahay. Umiyak si Isabel sa isang tunog na hindi kailanman malilimutan ni Renata. Hindi ito pag-iyak ng kalungkutan. Ito ang tunog ng isang babaeng nalulunod sa loob ng maraming taon at sa wakas ay nakarating sa ibabaw upang huminga. 3 linggo pagkatapos ng pinagsama-samang interbensyon ni Embahador Contreras sa mga internasyonal na ahensya at ang ganap na kooperasyon ni Augusto Ferran na nagbigay ng mga mapagkukunan sa legal at logistic, ang pagpapabalik sa bansa ni Tomas Ayala ay na-unblock. Ang ebidensya mula sa USB drive na sinuri ng mga forensic expert ay nagkumpirma sa lahat ng natuklasan ni Tomas taon na ang nakalipas. Ang mga dokumento ay tunay, verifiable, mapanira. Si Gregorio Montiel, na kilala bilang Gabriel Montenegro, ay naaresto sa kanyang GA office sa loob ng Grupo Ferran sa isang ordinaryong umaga. Walang mga dramatiko na eksena o pagtugis. 2 international investigators, lamang ang pumasok na may utos, ipinakita sa kanya ang ebidensya at inakay siya palabas ng gusali. Ang lalaking sumira ng mga pamilya at nagmaniobra ng mga kayamanan ay lumabas sa parehong pinto ng serbisyo na ginagamit ni Renata araw-araw. Ang kabalintunaan ay hindi na kailangan ng paliwanag. Naglabas si Augusto ng isang pampublikong pahayag. Hindi niya itinago ang anumang bagay. Inamin niya na ang kanyang kumpanya ay ginamit, na ang kanyang pamilya ay gumawa ng malalaking pagkakamali, na ang mga inosenteng tao ay nagbayad ng presyo ng katahimikan. Nag-alok siya ng paghingi ng tawad, nag-alok ng pagkumpuni, at inanunsyo ang pagtatatag ng Tomas Ayala Foundation na nakatuon sa pagprotekta sa mga tagapag-ulat at pagpopondo sa mga programa sa edukasyon sa wika para sa mga nangangailangan na komunidad.
Gusto ito ng aking ama, sabi niya kay Renata, nang ipakita niya sa kanya ang mga dokumento ng pundasyon at nararapat ito sa iyong ama. Ngunit wala sa mga iyon ang maihahambing sa nangyari isang Martes ng umaga sa International Airport ng lungsod. Si Renata ay nakatayo sa arrival terminal. Sa tabi niya, si Isabel ay may hawak na isang buke ng sunflowers na may mga kamay na hindi tumitigil sa panginginig. Nagdarasal si Doña Carmela ng tahimik, mahigpit na pinipiga ang kanyang punk rosary kaya't namutla ang kanyang mga buko. Sina Augusto at Patricia ay nanatiling ilang hakbang sa likuran, naroroon ngunit diskreto. Naghihintay si Embahador Contreras sa tabi ng departure gate. Ang mga minuto ay gumagapang na parang mga oras. Sa tuwing bumubukas ang mga automatikong pinto, humihinto ang puso ni Renata. Paano kung hindi niya ako makilala? Bulong niya sa kanyang ina. Kinuha ni Isabel ang kanyang kamay at piniga ito. Eksaktong kamukha mo siya, aking mahal. Parehong mga mata, parehong ngiti. Mas makikilala ka niya bago ka pa niya makita. Ang mga pinto ay bumukas muli at naroon siya. Si Tomas Ayala ay dahan-dahang naglalakad, nakasandal sa isang kane na nagbunyag ng mga taon ng pagod. Ang kanyang buhok ay ganap ng puti, ang kanyang mukha ay may mga marka mula sa araw at mula sa oras. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga mata na minana ni Renata, na minahal ni Isabel, na inaalala ni Doña Carmela bawat gabi sa kanyang mga panalangin ang mga mata, na iyon ay nanatiling pareho, maliwanag, mabait, puno ng pag-ibig na hindi kayang patayin ng distansya o ng mga taon. Tiningnan ni Tomas ang karamihan gamit ang kanyang mga mata at pagkatapos ay nakita niya si Isabel. Huminto siya ng husto. Ang gane ay dumulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig na may tunog na walang narinig dahil sa sandaling iyon. Ang mundo ay tumigil para sa dalawang taong nagtititigan sa isang karagatan ng nawawalang oras. Isabel, sabi niya. At ang kanyang boses ay nabasag sa ikalawang pantig. Tomas, sagot niya. At ang mga sunflowers ay nahulog sa sahig nang bitawan niya ang lahat upang tumakbo patungo sa kanya. Nagkita sila na parang dalawang ilog na bumalik sa dagat. Ang yakap ay desperado, ganap-ganap. Umiyak si Tomas sa buhok ng kanyang asawa. Inuulit ang kanyang pangalan na parabang ito ang tanging salitang naaalala niya. Hinawakan siya ni Isabel na parabang natatakot siya na baka dalhin siya ng hangin muli. Patawarin mo ako, Tomas. Humikbi si Isabel. Patawarin mo ako sa pag-alis. Patawarin mo ako sa hindi pagiging mas malakas. Patawarin mo ako sa bawat araw na wala ako. Walang dapat patawarin, sagot ni Isabel sa gitna ng mga luha. Nandito ka ba? Buhay ka ba? Nandito ka na ba sa bahay? Pagkatapos ay itinaas ni Tomas ang kanyang tingin sa ibabaw ng balikat ni Isabel at nakita si Renata. Ang dalaga ay paralisado, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa kanyang mukha. Isang buong buhay ang naghihintay sa sandaling ito. At ngayon na narito na siya, hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Dahan-dahang humiwalay si Tomas kay Isabel at naglakad patungo sa kanyang anak. Ang bawat hakbang ay isang kawalang hanggan. Nang siya ay nasa harap niya, itinaas niya ang isang nanginginig na kamay at hinawakan ang kanyang pisngi ng may delikadesa ng isang taong humahawak sa isang banal na bagay. Ang aking maliit na Renata, bulong niya. Hindi ka na maliit, Papa. Ang salita ay lumabas na balot sa isang hikbi na naglalaman ng bawat gabi ng kalungkutan, bawat umaga ng pag-abandona, bawat tanong na walang sagot, bawat luha na ibinuhos ng tahimik sa mga aklat na nakasulat sa mga wika na itinuro niya sa kanya. Natuto ka, Tomas, sabi niya. Ang mga luha ay dumadaloy ng malaya. Natutunan mo ang lahat ng wika, bawat isa. Tumango si Renata, nanginginig. Bawat salita, bawat pahina, bawat gabi nag-aaral ako ng iyong mga notebook at naramdaman ko na kasama mo ako. Palagi akong kasama mo, niyakap siya ni Tomas. At ito ay parang ang buong sansinukob ay nagpakawala ng isang paghinga ng ginhawa. Sa bawat wikang sinasalita mo, sa bawat pintong binubuksan mo, nandoon ako palagi. Ang mga wika ay mga pinto. Inulit ni Renata ang parirala na kasama niya sa buong buhay niya. At binuksan mo ang pinakamahalaga sa lahat. Kinumpleto ni Tomas habang tinitingnan siya ng may walang hanggang pagmamalaki. Ang pinto na nagdala sa akin pabalik sa bahay. Ang buong terminal ay huminto upang panoorin. Mga pasahero, empleyado, piloto, lahat ay nakatingin sa pamilyang ito na muling nagkakasama pagkatapos ng mga taon ng paghihiwalay. Ang ilan ay umiiyak nang hindi alam ang buong kwento, hindi nila kailangan. Ang pag-ibig na nanggagaling sa tatlong taong iyon ay napakalinaw,
napakatatag, na tumagos sa anumang hadlang. Lumapit naman si Doña Carmela. Ang kanyang mga hakbang ay luma ngunit determinado. Nakita siya ni Tomas at ang kanyang mukha ay lumiwanag sa pagkilala. Carmela, sabi niya sa boses na puno ng pasasalamat, inalagaan mo siya, tinupad mo ang iyong pangako. Araw-araw. Sagot ni Carmela habang hinahawakan ang kamay ni Renata. Wala ni isang araw na hindi ko siya pinrotektahan. Kinuha ni Tomas ang marupok na kamay ng matandang babae at hinalikan ito. Salamat. Salamat sa pagiging ina na hindi ko naibigay sa kanya. Umiyak si Carmela at sa pag-iyak na iyon ay nakapaloob ang mga taon ng mga lihim na itinatago, mga gabi na walang tulog, mga takot na hindi sinabi, at isang pagmamahal ng ina na hindi humingi ng pagkilala dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng palakpakan. Si Augusto ay nanonood mula sa malayo. May mga luha sa kanyang mukha. Si Patricia, sa tabi niya, ay umiiyak ng malakas sa unang pagkakataon mula nang maalala ng sinuman. Nang sa wakas ay tumingin si Tomas sa kinaroroonan ni Augusto, nagkaroon ng sandali ng tensyon. Ang anak ng lalaking pinagtatrabahuhan niya, ang tagapagmana ng pamilyang nagpatalsik sa kanya. Ngunit naglakad si Tomas, patungo sa kanya at inabot ang kanyang kamay. Hindi ka ang iyong ama, sabi niya sa kalmadong boses. At hindi ka ang iyong ina. Ikaw ang pinipili mong maging at pinili mong dalhin ako sa bahay. Iyon ang sinasabi ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa iyo. Mahigpit na piniga ni Augusto ang kanyang kamay. May utang ako sa inyo ng higit pa kaysa sa kaya kong bayaran sa isang buhay, Señora Ayala. Kung gayon, bayaran mo ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay ng tama mula ngayon, sagot ni Tomas sa isang ngiti na eksaktong kapareho ng kay Renata. Iyon ay sapat na. Ilang buwan ang lumipas. Ang buhay ay nagbago sa mga paraan na walang sinuman ang makakapag-akala sa gabing iyon sa gala. Sina Tomas at Isabel ay naninirahan sa isang bahay malapit sa mansyong Ferran. Si Tomas ay muling nagsalin, ngayon para sa mga internasyonal na ahensya kasama si Embahador Contreras bilang kanyang pangunahing kontak. Si Isabel ay nagbukas ng isang maliit na bookstore na dalubhasa sa mga wika kung saan bawat istante ay may karatula na nagsasabing, ang mga wika ay mga pinto. Si Doña Carmela ay nakatira kasama nila. Iginiit ito ni Tomas. Binigyan mo ng ina ang aking anak na babae nang hindi ko magawa, sabi niya. Kayo ay pamilya na ngayon, magpakailanman. Ibinenta ni Gabriela Ferran ang mansyon at lumipat sa isang mas maliit na lugar. Inilaan niya ang kanyang mga araw sa pagtatrabaho bilang voluntaryo sa Thomas Ayala Foundation na sumusubok na ayusin sa pamamagitan ng mga aksyon ang hindi kayang bayaran ng mga salita. Si Augusto ay binago ang Grupo Ferran. Nagpatupad siya ng mga programa para sa workplace dignity, ganap na transparency, at mga educational scholarship. Ang unang scholarship ay nagdala ng pangalan ni Renata Ayala. At si Renata, ang dalagang lumaki na hindi nakikita, naghahatid ng mga baso at naglilinis ng mga sahig. Ngayon ay nagbibigay ng mga panayam tungkol sa edukasyon at linguistic inclusion sa mga internasyonal na forum. Nagsasalita siya sa harap ng libu-libong tao sa 5 wika at sa tuwing umaakyat siya sa stage, inaalala niya ang gabing iyon sa gala nang ang isang mayabang na lalaki ay nagtanong sa kanya kung nagsasalita siya ng 5 wika at sinagot niya ito sa boses na hindi inaasahan ng lahat. Isang hapon, habang naghahanda siya ng panayam sa kanyang bagong study room, pumasok si Tomas dala ang isang tasa ng tsaa at umupo sa tabi niya. Kinakabahan, tanong ni Renata. Inaamin ko, sabi ni Renata. Ngumiti si Tomas. Naaalala mo ba kung ano ang sinasabi ko sa iyo noong bata ka pa? Ang mga wika ay mga pinto. Oo, inulit ni Renata tulad ng dati, ngunit hindi ko sinabi sa iyo ang ikalawang bahagi. Inilalaan ko iyon para sa oras na kakailanganin mo ito. Ano iyon? Ang mga wika ay mga pinto, ngunit ang pag-ibig ang susi na nagbubukas sa lahat ng ito. Niyakap siya ni Renata. Naramdaman na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay ganap na buo. Walang nawawalang piraso, walang bakante, tanging pag-ibig sa 5 wika at sa lahat ng wika na kailangan pa niyang matutunan. Dahil ang pinakamahusay na mga kwento ay hindi nagtatapos kapag nahulog ang kontrabida o kapag nagtagumpay ang bayani. Ang pinakamahusay na mga kwento ay nagtatapos kapag ang isang taong hindi nakikita sa wakas ay nakita, kapag ang isang taong pinatahimik sa wakas ay nagsasalita. At kapag ang isang taong lumaking naniniwala na inabandona, ay natuklasan na siya ang pinakaminamahal na tao sa mundo.
Binuksan ni Renata Ayala ang lahat ng mga pinto at sa likod ng bawat isa ay natagpuan niya ang daan patungo sa bahay.